bakit kulelat ang Pilipinas sa turismo? Ang mahal kasi nga sa atin, pag kinumpare mo sa Vietnam, sa Thailand, si Vince nawala ng phone sa Athens. Kasi di ba ang goal ng mga scammers, so merong mga kunyari na himatay, kunyari nag-aaway, tapos ikaw naman as an usisera, tapos hindi mo alam, may kumukuha na ng gamit mo, ng phone mo o kaya ng wallet mo. The worst expense na ma-charge sa'yo is kapag na-scam ka. Kasi number one, hindi lang yung pera yung panghinayangan mo, it's how you feel after. Parang feeling mo, ang tanga-tanga mo. So what would you say is the easiest to get approval for visa? For Pinoy, For Pinoy, I would say, at that time ang piso sale, mababa talaga siya. Like, 100 pesos, makakalipad ka na to Palawan. Ano ang mga posible na rason para ma-offload? Where we interviewed an immigration officer dati. Meron silang mga parang, sabihin na natin red flags. If pasok ka dito, magre-raise siya ng questions. Example, when we go to Europe, 2 months kami sa Europe, ang gagastasin lang namin, including airfare nasa mga 260,000 pesos. No. Ang mga Pilipino, when we go out of the country, we are asked to pay travel tax. Do you agree with this? I feel like masyado na tayong maraming binabayaran as travelers. And lalo na kunyari frequent travelers ka, do you really need to pay 1,620 every single time na lalabas ka ng Pilipinas? Kunyari, nasa Balkan country kami, naglalakad kami, tapos susundan ka ng mga group ng lalaki, tapos ching-chong, ching-chong, ching-chong. Parang yung gagandanin ka nila, binato sa'yo yung sukle. Kasi ayaw ka nilang i-touch or something. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Once again, happy 2026! Alam ko nakapag-release na tayo ng video this year. Pero, nakikita nyo, medyo may bago tayo mga paandar dito dahil nga ito ang pasok ng taon para sa Think Talk Tea. And today, as you may have seen sa ating highlights, we are joined by a travel expert. So kung mahilig po kayo mag-travel or you like consuming travel content or just, gusto nyo matuto kung paano kumuha ng visa, and ano pa yung mga budget travel tips that you can learn. We are joined by award-winning travel content creator, vlogger, writer, podcaster, screenwriter, Yosh Dimen of the PoorTraveler.net! Gusto mo yung pumalakpak din ako? Siyempre, kailangan pumalakpak ka dyan talaga dahil 16 years na ang iyong vlog or vlog? Oo, yung travel vlog. Yes. Vlog pa with a boy. Vlog. Magkukwento tayo dyan. Pero bago, bumati ka muna sa mga katsaka natin. Hi everyone! Hi mga katsaa. Yeah. Parang na-awkward na ako yun, no? For people, how do they, are you Yoshke or Yosh? Or Dimen, Dimen? Anong It's Yosh Dimen. Dimen. Oo. Pero dati kasi, nung nagsa-start tayo, Yoshke yung ginagamit ko. Pero kasi nahihirapan yung mga taong mag-spell. Bakit nga ba Yoshke ang pangalan mo? It was a pen name na sinimulan ko nung high school. Kasi when I was in high school, I used to join mga writing competitions. Tapos di ba kailangan mo ng pen name? So yun yung naging pen name ko. Nakuha ko from an anime character that time. Which one? Wedding Peach. Sobrang obscure na. Parang familiar yung Wedding Peach. Or Peach Girl Sila yung nakikipaglaban habang naka-wedding gown. Oh, but So, may Yoshke character doon? May character doon na soccer player and mahilig ako sa football, sa soccer that time. So parang, he's gonna be my spirit animal, parang ganon. Oh my God. And you have been doing travel, okay, before you became a travel content, kasi kayo content creator ng tawag ko yun, di ba? Pero nung araw, kami po ni ES kasi Yes, talaga. Kami po ni Yosh ay matagal na magkakilala and we met each other in the blogging community. Oo.
Blogging. With a B. Yes. Meaning, kumbaga sulat-sulat lang to. Oo. Let us know in the comment section kung naabutan niyo po ang mga vloggers. Ano? And nung araw, we were considered yung mga influencers. Parang Oo. first gen influencers yung mga vloggers dati, no? Yes, pero that time, wala pa yung word na influencer. Wala pa. Wala pa yung word na social media. Wala pa. As in, ang tawag pa nun was online communities. Forums nga ang alam ko. Oo, pero pag naabutan nyo yung mga ganong term, ibig sabihin, magpa-APE na tayo, Ay. executive check-up, ganyan. So, kailan ka nagsimulang magsulat sa online? I mean, maging blogger? I think 2004. Nakakalabasan ng edad, Yosh. Oo, 2004. College ako. Tapos, that time kasi, tawa ako. Kasi parang lagi ko sinasabi, I started blogging because of love. Romantic love. Kasi meron akong crushy that time. Hindi ako out. So there was no other way for me to express myself kundi isulat siya. So dun ko unang sinulat yung parang, dun lang ako nag-express ng mga, kasi yung personal blog, di ba, that time. Ngayon kasi, di ba, very niche-driven na. Yes. May travel, may beauty, may fashion, may sports, ganyan. Dati kasi, mostly personal, di ba? Yes. So yung mga kagagahan lang natin, yung mga pinagsusulat natin noon. Yung mga parang, meron tayong tula na napakapangit, pero sige, i-publish natin. Meron tayong napanood na movie, i-review natin, di ba? Or meron tayong encounter or conversation lang with a friend. May rant tayo about something, ipopost natin. That time, ganun pa eh. Kaya ako natatawa kasi siguro halos magsabay tayo nag-start mag-vlogging. Mm-mm. Tapos ano pa yan? It's either, ang ano mo yan, ang platform mo, Blogspot, WordPress. WordPress nga medyo 2006, Later 2007 pa, eh. oo. Oo, ganyan, di ba? Live journal. Live journal. Nag-live journal ka ba? Oo, meron. Lalo na kapag, kasi dati wala pang Twitter, di ba? Hindi pa Oo. ako sa Twitter. So, kunyari ako kasi ever since fan ako ng Asian entertainment. Mm-mm. So, kunyari may J-pop community or K-pop community or C-pop community, anime. So, live journal yan eh. So, yung Oo. maka-interact mo mga international fans din. Oo. Tapos vlogs. Ano ka ba? Anong vlog mo nun? Ano pa nun? Parang, blog drive pa yata yung Blog first. drive? Oo. Pero hindi kasi siya nag-take off talaga, di ba, Yes, yung blog yes, drive. that's true. Oo. Ako Tapos yata nag-move first ako to nag-blog drive. WordPress. True. And then after nyan, so that was a personal blog. Mm-mm. Kaya ako natatawa kasi yung mga pangalan pa nun, di ba? Yoshke, that Oo. blog drive. Hindi ko na sasabihin kung ano yung pangalan ko Oo. kasi magkakalabasan. Tapos after nun, at what point did you start mag-travel blogging? Oo. So, I was hired by a startup company Mhm. na yung company na to, very generous pagdating sa mga, yung mga, kumbaga sa ibang companies, mga company outing. Mm. 'Di ba? So, pero instead na sa Tagaytay or sa Pansol, 'di ba ganun usually? O Batangas, ganyan. Yung company namin na yon, dinadala kami, yung buong company, buong team, sa Coron, Oh, wow. Sagada, Puerto Princesa, ganyan, Bohol. So doon ako unang nakaramdam na parang, ay parang ang saya palang mag-travel. And that time, di ba, personal blog ako. So I started writing about those trips na sponsored by the company lang, nakasama mo yung office mates mo, ganyan. And parang maganda yung reception. Tapos parang okay din pala magsulat about travel. Mm-mm. Parang ganon. Did you ever win? So sa mga hindi po nakakaalam, back in the day, mga 2007 ata, there was a Philippine Blog Awards, right? Yung kasi mga bloggers pa to. I remember 2007, Brian Boy even won, Mm-mm. right? And then, did you ever win one of those back in the I day? won 3. Ganun. In one night. Oh my God, which one? The first one, the second one? 2010. Parang best Yeah, personal blog. yeah. That time yun yung parang Yun yung pinaka-Keme na high. award. Oo. Rurok ng tagumpay Oo. yan eh. Tapos best single post. Wow. At saka top 3 best posts. Something like that. Right, Ayun. So it right. was a big night for me. Dati. Oo, I'm sure. At saka alam mo, maganda nung time na yun kasi nga parang alit lang ng community. So, almost everyone knew everyone. Kunyari kasi mag-opening ng isang ganap, di ba? Dahil nga bilang sila lang, kami lang yung mga vloggers. Ano, that time vlogger na ako eh. Parang yun na yung identity ko eh. Oo. Sa mga hindi nakakaalam, guys, ako na yung mag-a-address sa Ay. audience nyo.
Si Kring, isa siya sa tinuturing ko na OG na vloggers. Oo. Di ba? Oo, kasabi nila Koy. Kasama ni Oo, Nakoy. si Koyski.net? Coxky Blue. Coxky Blue! Coxky Blue! Sa Malangit Nawa. Oo, kasi Oo. a very good friend of ours, Oo. Koy, who also worked with you, right? Mm. He's one of the parang kumbaga prominent vloggers in the Philippines. And Yes. he Oo. incidentally became my friend Oo. first. And he introduced me to the community. Siya yung Oo. nagpakilala sa akin sa vlogging Oo. community. At saka that time, yung vlogging community, hindi pa siya, hindi siya Hindi, vlog, hindi. di ba? Iba yung tawag Oo. nila. Basta parang yung video community, ang liit lang. Sobra. Sobrang liit lang. Kayo lang yun. Parang kung halimbawa, nung nagwo-work ako noon for different brands, tapos kailangan mag-invite ng mga vloggers, tapos may isa or dalawa ng video, sobrang liit lang ng pagpipilian. Correct. Sobrang konti lang. So, laging si Kring, si Koy. Oo nga, parang kami lang, no? Oo, kasi most ng mga sumisikat no na nasa YouTube at the time, parang based abroad. Like, Yes. Happy Happy Slip, Mikey Bustos, di ba? Parang Yes. hindi mo naman sila may invite sa Pilipinas eh. Masyadong malayo. Right. My God. Mm-mm. Nagka-flashback yung buhay ko. Actually, before mag-start tong shoot, itong recording, dami natin ng pag-usapan, no? Oo. And how this whole vlogging, influencer, kasi we were there from the very beginning. Yun eh. So nakita mo na even for us, we worked behind the scenes, Yes. right? Oo. He was in marketing and the social media, and I was also doing the same. Yung mga brands, kliyente natin, Oo. di ba? So nakita natin yung paglaki ng social media hanggang ngayon na may TikTok na. Mm-mm. So, I guess it's an advantage for us that we're both doing contents now. Mm-mm. And we kind of know the parang isip ng public. Would you agree? Yes, yung parang napupulsahan natin yung public, number one, and napupulsahan natin yung brands din. Right. Like yung sponsors, alam natin kung ano hinahanap nila, alam natin yung hindi nila magugustuhan, magiging issue sa kanila. Alam natin kung kailan yung budget season, alam mo yan. Ako, hindi ko na kino-consider yun. Hindi ko na kino-consider yun. Kunyari meron kang big project and you need a sponsor. Parang, yeah, that's true. di ba alam Ayun natin, yun, mga first quarter. Kapag ka lumipas yung ganitong time, Yes. hindi na yan ma-approve kasi Yes. wala nang budget, gamit na yan. Yes. Mga ganong bagay. Correct. And then, so when did you open or start yung thepoortraveler.net, which is your blog? So actually, the blog na website, na travel, na The Poor Traveler, hindi pa siya yung unang website namin na travel-oriented. Nag-start kami na mag-dip sa travel sa Facebook pages muna. So we created a page na ang primary goal namin is kasi we were very interested to travel. Gusto lang namin kumuha ng information. Kasi hindi kami marunong, di ba? Hindi pa kami marunong mag-travel. Super newbie lang kami. So we created the page so that we could ask questions and yung mga followers, sila yung sasagot. That was the original intent. Pero, eventually, ang daming mga questions din na dumadating and kami na yung tinatanong. So parang sabi namin, siguro it's time na what if tayo yung mag-travel tapos tayo yung mag-share ng information. Parang ganon. Ganon lang yung gusto naming gawin nung umpisa tapos Facebook page lang siya. When we finally did travel, ang dami nangyari. Like yung first trip namin together. It's when you say we you and Vince. Vince. Which is your partner. Yes, husband now. Oh, see? Okay. So, okay. Can we just, before we begin, so you actually got married with your partner, Vince. Where did you get? Kasi wala namang same-sex marriage dito. Sa Australia, last year. You got married. So, pero ano yun? Like, legally binding ba siya Yes, dito? legal siya. Siyempre, dito sa Pilipinas hindi. Pero for all the countries na recognize yung marriage equality, binding yon. Like, nagamit namin siya nung last trip namin to Seattle na kasi hindi kami sweet kasi as a couple, 'di ba? Hindi kami sweet eh. Parang mahirap kaming paniwalaan na Mag-asawa kami, ganun. Pero parang kinuwento namin to sa previous vlog namin na isa sa mga naging deciding factor ng immigration officer kung i-deny niya ba kami ng entry sa US. Kasi narinig ko yung conversation nila. Parang, but they were married. Parang pinagdududahan siguro nila yung ano namin, yung parang
totoong magiging purpose namin Background, papasok sa oo, US. oo, oo. Parang honeymoon trip namin yun. So parang may perks talaga siya eh. Yung, Oh. alam mo yan, yung, kasi sa kanila, sa US, it's being recognized. Yes, So, yun. yes, yes. So yung asawa mo, si Vince, Mm-mm. is your partner sa The Poor Traveler. Oo. Okay. So, ayun. So, kami na nun eh. So, magjowa na kami nun. And then we started traveling together. Pareho kaming homebody. Like, hindi ako matravel as a person. Kasi growing up, ang idea ko ng travel ay luxury. Yeah. Hindi ibig sabihin na idea ko is yun yung alam, yung, parang yun yung ginagawa ko. Pero yung nasa utak ko, pag sinabing travel, feeling ko, ay, ang mahal niyan. Mhm. Kasi pinalaki tayo ng Itbulaga eh, na, di ba parang dakak. Di ba ganon? Yung mga ganon yung alam natin. Susan Calo Medina na parang very luxury travel. Sorry. Yung reference. Shoutout sa mga millennial dyan and older ha. Kasi feeling ko yung mga Gen Z, hindi na nila naabutan yung mga TVC. Di ba? Oo. TVC yan eh, ng dakak, di ba? Oo. Sa, ano tawag to? Sa Itbulaga. Itbulaga. Tsaka Oo. nung ano, Sa linggo na po sila. hindi sila dakak. Dakak kasi sila Itbulaga talaga. Oo. Pero yung nag-Miss Universe nung 1994. Yes. Mm-mm. Hello Philippines, mabuhay. Kakantayin ko sana, nahiya lang ako. So, let us know in the comments kung alam niyo po ba itong mga reference na to. At kung hindi, sorry na lang. So, yun. So, parang, yun yung alam ko na travel. So, all along, hindi ko alam yung idea ng budget travel. Hindi ko alam na parang, ay, pwede pala siya. So, wala akong napupuntahan talaga up until college. Siguro, pupunta sa bahay ng thesis partner ko sa Pangasinan, ganun lang. Pero, Tagaytay, oo, ganyan. So, nung naging kami ni Vince, na-realize namin na parang, what if mag-travel tayo together? So, yun yung nangyari. Parang, nagkaroon ng seat sale. Binook namin together. Pumunta kami sa isang province in the south. Nag-book kami ng resort na separate island pa siya. And to get there, you need to be picked up by a boat. Diba? Ang instruction sa amin is, pagdating namin sa main wharf nung island, magta-tricycle pa kami papunta sa separate na wharf na mas maliit and medyo liblib and wala masyadong gumagamit. So pumunta kami doon. Ang problema doon is, wala masyadong signal. So naghihintay lang kami doon. Naghintay kami doon for, I think, more than 2 hours. Tapos walang ibang tao. So, kaming dalawa lang. Buti na lang, in love na in love kami sa isa't isa. Hindi kami na-bore masyado. Pero parang kami, asan na sila? Ganyan. Finally, nung nakahanap kami ng signal, syempre, hanap-hanap kami, di ba? Kinontak namin sila. Apparently, nakalimutan nila na may booking kami. Puta. So, tinanong nila kami, parang, pipick upin pa ba namin kayo or hindi? Tapos, nasiisip ko nun, parang, parang, bakit mo tinatanong sa akin to? Kasi dapat, di ba, pick upin nyo kami. Pero parang nainis na kami. So, ang ginawa na lang namin, sige po, cancel na lang yung booking. Remember, nasa, tayo, laylayan. Sabihin mo na kaya kung saan to. Wag na, tagal na nito, mag-move on na tayo. So, nasa laylayan pa tayo, di ba? Bottom of the corporate ladder, parang fresh grads, di ba? Wala pa tayong pera. Yung budget natin, saktuhan lang yun. So, ang ginawa namin, naglakad kami papunta sa highway. Medyo malayo pa yon, di ba? Buti na lang may dumaan na truck. Tapos pinasakay kami. So it's a series of unfortunate events. And then finally, narating namin yung highway. Maghabal-habal na kami. Tinanong kami nung habal-habal, saan resort kami pupunta. Sabi namin, kahit saan po, basta yung alam nyo na okay. So dinala kami sa isang resort, pero mas mahal siya than our budget. Original budget. Pero because of that mistake, nasira na yung itinerary namin kasi sakto na yung pera namin, hindi na kami makapag-tour. Nagstay na lang kami sa resort, na yung second resort. So, sabi namin, parang ang sayang isulat nitong nangyari sa atin. Doon kami nag-decide na parang, gawa tayo ng website na madodocument natin yung mga kagagahan na nangyayari sa atin kapag nasa trip. Kasi after that, yung second trip naman namin, parang yung boat namin sa Zambales naman to. Nagbigay na ng pangalan. Oo. Pero kasi malaki yung Zambales. At saka hindi to resort. Sa Zambales naman to, yung boat namin nasiraan in the middle of the sea. In the middle of Zambales? Why would you Of need a the boat? dagat. Why would you need a boat in Anawangin. Zambales? Anawangin. Punta kami ng Anawangin.
Tapos, hindi naman siya ganun kalayo, di ba? Oo. Pero, barkada trip kasi siya, like college friends. Nasira yung bangka namin, yung makina. So, hindi na siya umaandar. Tapos, ma-pride yung bangkero namin. Ayaw niya magpato. Hindi, gagana to, ganyan. Ang init. Yung mga bangka, doon walang bubong. Maliit lang, di ba, yung bangka sa and Anawangin? 12 noon. As in, nasusunog na kami sa araw. Tapos, naalala ko pa, 2 bangka kami. Yung second group, dumaan na. Yung shoutout kina Leo, ganyan. Leo daw na ganyan. Sila yung nasa second boat. Tapos nagkaway-kaway pa sila. Sabi namin, nasiraan kami. Tapos akala nila nagjo-joke lang kami. Tapos ako parang like, why would we joke about it? Tapos eventually, parang na-convince namin yung bangkero na hilahin na magpato. Kaso every time na may magtotow sa amin, umaandar yung bangka. So, hindi, okay na po. Tapos aalis na sila. Tapos masisira siya ulit. Tapos finally, umandar na siya. Hindi naman niya ma-steer yung bangka. So, nag-crash kami sa, di ba may islet na parang I haven't rocky been to islet sa Anawangin. Anawangin doon. Nag-crash kami doon. Tapos sabi ko, anong nangyayari? Bakit kapag nagta-travel ako, parang ang daming nangyayaring ganito. So, kaya siya actually the poor traveler. It's not just because of budget, pero poor meaning unfortunate. Like, di ba, poor you, poor soul. Parang ganun. That's so funny. And this was just the second travel nyo pa lang technically. Oo, diba? second pa lang. Wait lang, nung bumangga kayo dun sa islet, malalim ba yung tubig? Hindi naman lumubog eh. So parang sumampa yung bangka dun sa bato. Tapos eventually sabi na lang namin, Kuya, magpahila na tayo. Tapos hinila na nga kami, tinaw na kami hanggang sa dulo. Ganun. But this was 2009. 2009. Kasi 2010 namin ginawa yung vlog, mga March 2010. So, nangyari to mga 2009. You know, sobrang, at least for me, I don't know with our viewers, sobrang, yung mga kwento mo, parang it brings back so many memories, like just the fact na yung Anawangin, I haven't heard the name Anawangin in so long, but in mga 2007, 8, 9, sobrang sikat ng Anawangin. it's the Go to destination. yan, right, Yes. diba? Tapos at a certain point, hindi na, diba? Mm-mm. Pero, Feeling ko, it pa rin siya. It's still the go-to destination for younger age bracket. what are you trying to It's- say? we're- What are you trying to say? Hindi na lang tayo Huwag yun. ka mo ako Hindi na tayo. dinadamay as a 25-year-old. As a 23-year-old. Okay. Mm-mm. What year were you born? Pass. Oh my God, the more kwentong unfortunate events or fortunate events about traveling sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Yes. Andito na naman tayo sa paborito nating shoutout portion sa Think Talk Tea. So hello po sa mga loyal at avid nating katsaan na nanonood at nakikinig from all over the world. So hello to Myren Burgos from Kuwait, Julie Kuyangan from Bahrain, Desi Gonzaga from Bahrain also. Wow, natin yung mga viewers from Bahrain. Dante Segundo from Korea and May Jean Dagohoy from the Maldives. Wow. So if you guys want to be shouted out. Kung gusto niyo pong mabati, try natin. Hindi natin sure mababati lahat, but let us know in the comment section kung saang bahagi po kayo ng mundo nanonood, and please include your full name and the place where you stay. Thank you. Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Okay, back to usapang travel. Over the break na-ask ni Jimmy, our Korean husband. Huwag mo akong dinadamay, our Korean husband. My Korean husband. Kasi, di ba halos mga 2009. Mm-mm. To be fair naman, nung araw, hindi naman din kasi ganun kauso yung travel kasi mahal. Mm-mm. Aminin mo naman. Oo. Makakapagdaka ka ba talaga nung araw? Parang mga sobrang mayayaman lang kasi wala pang mga piece of fare, di ba? Feeling ko na nag-start talaga yung mga seat sale piece of fare, dun talagang woo, Boom, oo. dumagsa no? Pero, nung araw, di wala kang social media, di ba? Wala namang mga Instagram, ganun-ganon. Do you remember when you were traveling and then wala tayong chance na alam mo yung parang, first, kasi ngayon sa TikTok, ay, siya, maganda dito, magandang parang Oo. lugar. Dati, kunyari, nag-Hong Kong kami ni Jimmy, 2012. May picture pa ako na naka-map. I was looking at the map. Kasi wala pa akong smartphone nung time na yon. What do you think
Naatandaan mo ba yun? Or do you have any kwento about those non-digital era of travel? As a Gen Z, hindi ko naman parang hindi ko rin naman matandaan kung merong time na like physical map. Kasi meron na dati na may Google Maps naman na hindi lang siya ganun ka-reliable and wala lang tayong access masyado sa internet. Yes, exactly. Oo, parang dati parang wala pa mga wifi rental. Exactly. So ang ginagawa namin nun, kasi remember when we started traveling kasi 2010 talaga, 2009. So that time sa Pilipinas wala namang problema. You can easily ask people. Pero when we started traveling abroad, parang 2012 na yata yung talagang meron na nun meron ng mga Google Maps, 'di ba? Magagamit mo na siya. Kaso wala lang masyadong internet connection. So Right. ang ginagawa namin is siniscreenshot namin yung Google Map, 'di ba? Tapos ganun. So ang maganda doon, actually nami-miss ko rin yung mga ganung panahon kasi you're forced to talk to locals more na magtatanong ka. And nandun yung mga times na kunyari yung first trip namin sa Japan. Ano to, parang merong sa Arashiyama, 'di ba? Most people kasi pag sinabing Arashiyama, yung bamboo forest lang yung nasa isip nila eh. Pero it's actually a big area, 'di ba? May UNESCO World Heritage Site sa tabi, This is the Tenryuji one in Temple. Osaka? Kyoto? Kyoto, oo. And then merong isang temple sa dulo, ang pangalan niya is Horinji Temple, na gustong naming puntahan. Hindi namin mahanap. Wala kaming internet connection, meron lang kaming screenshot. Hindi namin mahanap kung saan. Kasi parang yung access papunta doon, para lang siyang, kumbaga sa atin, maliit lang na eskinita na stairs paakyat. Wala siyang sign or anything. So, wala kaming choice kundi magtanong. Pagtanong namin pumasok kami sa isang shop ng mochi. Wagashi shop. Tapos tinanong namin, hi, do you know this temple? We want to visit this. Si ate girl na nagbabantay, mag-isa lang siya sa shop ha. Sinarado niya yung shop. Ay! Tapos hinatid niya kami. Very Japan, very Japanese. Tapos nahiya kami. I mean, gets ko yung mababait, pero ganitong level, di ba? Parang nakakamiss yung ganon na parang, hindi na siya nang-aabala tayo ng tao, di ba? Yeah. Pero yung ganong encounters na napipilitan ka na mag-connect with people around you, with the locals, ganon. Kasi hindi ka masyadong nakatuon sa cellphone mo. Right. Yun. Pero ang maganda naman kasi sa digital is it empowered a lot of people, like more people to travel. Kasi kunyari ako, I wouldn't be able to travel without digital talaga. Not because reliant ako sa digital, pero by saying na without digital, kasi kunyari, yung mga seat sale nga, naging accessible. Parang dati kasi through travel agencies lang tayo nagbubook, di ba? Pero because of the website and social media na nalalaman natin na parang, ay, may piso sale pala and totoo pala siya. Kasi dati, di ba, parang, totoo ba yan, piso sale? That time ang piso sale, mababa talaga siya. Like, mataas yung 100 pesos sa piso sale. Kasi ngayon, ang daming add-ons, di ba? May web admin fee, may surcharge, chururut, Yes. may kinesong, ganyan-ganyan. Pero dati, 100 pesos, makakalipad ka na to Palawan. Right. Ngayon, wala na. So, kung di niyo po naabutan yung ganon, sorry na. Sorry na lang. Naging mean girl. Pero, yeah, I remember nung dati pag kunya nagbook ka ng seat sale, hindi mo na avail, okay lang. Diba? Parang okay lang. Di ako napayagan sa leave. Okay lang, diba? Kasi 100 pesos lang siya. Dati nag-post ako pa sa Facebook na parang, I'm supposed to fly to Bali today, but I decided not to. Tapos sabi nila, wow, ang social naman. Hindi, kasi 500 ko lang yun na-book. Okay lang yun. Mas malaki kasi wala akong pera nun eh. So, parang mas malaki yung magagastos ko, di ba? Kaysa panghinayangan ko pa ba yung 500 pesos lang. Correct. Ngayon, magkano yung, kahit yung piso sale na ibang bansa, parang pwedeng umabot pa ng 5,000 mahigit, di ba? Yes, So, yes. papanindigan mo yun. Yes. Na-mention mo kanina about DIY and about travel agencies. What is your, as a prolific, a traveler, what would you say, ang difference between doing alam naman natin difference, pero what do you think that travel agencies are still relevant? Oo naman. Kasi dalawang magkaibang markets yun eh. Kunyari, ako, I know, kakasabi ko lang na Gen Z ako, charot. Pero when I was in my
20s, 20 years ago. Chika. Dati, may energy tayo mag-backpack. Like, True. kunyari, for 1 month, na like roughing it out. Kunyari, nagawa ko yung first backpacking ko, 1 month from Cambodia, Thailand, Laos, and then nag-end sa Vietnam. Tapos talagang budget, kaya. 'Di ba? Pero habang tumatanda ka kasi, parang nawawalan ka rin ng, kahit gusto mo pa hindi 'di ba, hindi siya kaya eh. Parang iba rin. At saka, 'di ba, iba yung market kasi ng travel agency. Kahit sa amin nararamdaman namin yun eh. Parang, kunyari, kapag you're traveling with family, when you're traveling with Oh, yeah. seniors, True. mahirap naman silang i-expect na i-DIY mo siya lahat True. eh. Ang maganda naman ngayon is you can mix eh. 'Di ba ngayon parang ang ginagawa na ng mga tao usually is pag-book ng hotel, pag-book ng flights, i-DIY nila, transfers, i-DIY nila. Pero pagdating mo doon, they can join a tour. Mm-mm. So parang magkahalo na siya. Pero ako, I've always believed na there's a market for DIY, there's a market for travel agency talaga. Well, I guess I agree with you na yung DIY is really yan. Okay yan okay yan kapag Virgo ka. You know how Virgos are very like, pero imagine mo kung tipong Sagittarius ka. I'm sorry sa mga Sag. Na parang, woo! Alam mo yun, Emmy! Parang mas magandang mag-ano ka na lang, kumuha ka ng talagang package or something kasi baka mawala-wala ka. But, pag may edad na, lalo na pag may kasama kang senior, mga baby, talaga ba? Hindi ka man lang magbubook ng transportation, talaga bang mag-flag ka pa ng mga taxi or anything? Naalala ko lang na nakwento mo yung Southeast Asian tour kineme. Kasi nung nag-Southeast Asia tour ako, kasama natin mga kaibigan natin, mga vloggers. Sila Fritz, sila Poit, at nag-away-away kami. Normal yan. Oo, Sa actually, group. sa ano yun siya, Vietnam, Cambodia, ganyan, and then nagpunta ng Thailand. Tapos everyday kami nasa scam sa Thailand. Kaya nag-away-away kami. Oo. Dahil nga yung parang nung time na yun, gusto nilang, okay, this was in 2011, gusto nilang pumunta ng opening ng Uniqlo. Kasi wala pang Uniqlo sa Pilipinas eh. May Uniqlo Thailand. So, parang wala nga kaming social media, wala nga kaming smartphone. So yung dalawa nagpunta ng Uniqlo, kami nagpunta ng tour. Basta gano'n. So nag-away-away kami. Tapos yung scam kami dun sa mga ping-pong. Ang dami kaming na-scam. Speaking of scams, ano bang how do you deal with scams? And do you also talk about mga scams? Oo, we talk about scams a lot sa channels namin. Kasi syempre, lagi namin sinasabi, the worst expense na magagamit mo is, na macha-charge sa'yo is kapag na-scam ka. Kasi number one, hindi lang yung pera yung panghinayangan mo, it's how you feel after. Yeah. Parang feeling mo, ang tanga-tanga mo. Pero lagi naming sinasabi rin na parang if nag-fall ka sa scam, it's not because ang bobo mo, it's because ang galing nila. Pakiulit yan. It's not because ang bobo mo, it's because ang galing nila. Chika. Kasi lalo na kunyari, sanay na sila eh. Like, they do it on an everyday basis, di ba? So, parang, kunyari, sample. Na-scam ka na ba? Ganito siya. Kapag, ang una kong ginagawa kasi, alam mo yung Scam City na TV show before sa National Geographic? Yeah. National Geo ba yun? Sa YouTube kasi napad yun eh. Pero yes. Oo. Yung may white guy who goes Yes. around cities, right? Mahilig ako noon. So kapag pupunta ako sa destination, lagi akong nagre-research ng mga scams para alam ko lang yung telltale signs. Pero kahit gaano ka ka-prepared, magfo-fall ka pa rin eh. Depende sa situation. Kasi, di ba, ang galing nga nila talaga. So kunyari ako, nung first backpacking ko, ito, yung sa Southeast Asia, sa Cambodia naman to. Yung mga temple is closed scam, alam ko na yan. Parang, ay, nabasa ko na yan. Alam mo yun, sa Bangkok, uso din to. Yung parang, the Yes. temple is closed. Tapos, yung pala, kasi holiday. Tapos, Oo. o-offeran ka ng tour kasi may alam silang ibang temple. Tapos, yung pala, dadalhin ka sa jewelry shop. Ganon, maraming ganon. So, yun, Na-scam hindi ako na nag-fall doon. Pero, naalala ko, nung nasa isang pagoda and temple kami sa... Ay, ako lang to mag-isa. Solo ako na. Sa Angkor. Di ba, usually yung pinupuntahan doon was parang Bayon, Angkor Wat, at saka Taprom. Di ba, yun yung tatlo. Yung Taprom yung may, yung Tomb Raider. Yung Bayon Kalimutan yung ko na maraming yun. faces. Oh, yeah. Ay, Oo. iba ba yun? Iba-iba ba yun? Oh, iba-iba yun, girl. Nakita ko naman lahat. Hindi ko alam na iba-iba yung pangalan pala. Oo. Okay. Tapos may isang
temple na nadaanan lang namin. Tapos sabi ko, ay parang gusto kong magpatigil dito. So pumunta ako doon, walang ibang tao, ako lang. Pero may bata. Tapos sabi niya, itutour niya ako. Alam ko na yan. Like, di mo ako maloloko. Alam ko na yan. Itutour mo ako kunyari. Tapos sisingilin mo ako after. Ganun. Ang kulit. Like, sumusunod siya. Tapos tinutour niya ako na ito, ganyan. Kahit umaalis na ako, tapos susunod siya, tapos mag-share na naman siya ng fact about dun sa, parang ano ba? Tigilan mo ako. Ganyan. Pero sumusunod kasi siya. So, eventually, nung paalis na ako, parang, inano niya ako, parang sino-small talk niya ako. Bata naman yun. So, nakipag-usap ako. Tapos sabi niya, may binigay siyang papel. Sabi niya, ano daw yun? Parang, donation lang daw. Asawa mo pagkawang gawa. Gusto kayo magbubuhat ng bangko? As a Pisces na emotional. Charitable, ganyan. So, syempre, ako parang, sige, magbibigay na lang ako. Hindi ako pumirma. Pero sabi ko, sige, magbibigay na lang ako. Ang pera ko lang doon is parang konting dollars at saka some baht. Tapos, nagbigay ako ng, nakalimutan ko magkano, pero konti lang. Tapos sabi niya, too small, ganyan. Gusto niyang kunin yung mas malaki kong pera. Parang ganun. Tapos sabi ko, no, I don't have money, ganyan, blah, blah, blah. Tapos biglang may dumating na parang malaking mama. So noon, parang, sige na nga. Alam mo yun, parang alam mo naman na scam ka, pero dahil yung situation kasi, is parang gusto mo na lang na matapos na lang to. Yeah. So may mga ganong incidents. Even sa Europe, ang daming scams. Ang daming, yung mga pickpockets, ang gagaling nila. Si Vince nawala ng phone sa Athens, sa metro. Ganon. Ano yun ang style naman nun, galing kaming airport. Tapos, magkahiwalay kasi kami ng car na sinakyan, pero magkatabi. Tapos, parang, may commotion. Kasi di ba ang goal ng mga scammers, yung mga pickpockets sa Europe is i-distract ka. So, merong mga kunyari nahimatay, kunyari nag-aaway, tapos ikaw naman as an usesera, parang like, ano nangyayari? Tapos hindi mo alam, may kumukuha na ng gamit mo. Ng phone mo o kaya ng wallet mo. Ito naman, parang may group ng guys sa door ng metro, ng subway, na parang ang acting na acting sila, girl. As in like, parang hindi nila mabukas, kunyari yung door, hindi nila mabukas. Pero in reality, sila yung pumipigil na bumukas yung door. Di ba bababa na dun kasi dapat si Vince bababa na siya. Dun, stop na ni Vince yun. Pero parang, hindi mo bukas. So tumulong siya sa pagbukas ng door. Tapos bumaba na siya. Tapos na-realize niya, wala na yung phone niya. So habang tumutulong siya, may kumuha na ng phone niya. Actually, yun yung hindi ko, this is in Europe, right? Yun ang hindi ko masyado kasi I haven't been to Europe. But manifesting. This year. Let's go sa mga kababayan natin sa Europe. Baka naman, patigan nyo kami dyan sa inyo. Kasi marami kami viewers ng mga OFW. Shout out. Let us know in the comment section kung saan po kayong bahagi ng mundo. At para naman talagang tayo ay makainin nyo kami sa bahay nyo. Ang hindi ko maintindihan, actually, yun yung parang medyo naano ko eh. Sa Pilipinas kasi, I don't know, feeling ko kasi lumaki tayo na may stranger danger ba tawag doon. Yung alam mo, pag naglalakad MRT, dapat yung bag mo nasa harapan. Yung aware ka eh. Kasi nga maraming masasamang loob. So parang dapat hindi ka inisip ko, ano yun? Bakit parang napipikpaketan pa rin kayo? Di ba pag as a Pinoy, dapat gets ko pa mga Korean. Kasi mga Korean, di naman sila sanay mga mandurukot. Pero paano pa rin nadudukutan ng mga Pinoy? Feeling ko, number one siguro is kasi meron tayong assumption na kasi just because first world, di ba, parang it's safe. Pero actually, marami nga dun ang daming mga, lalo na yung mga scams pa, mostly targeted sa tourists talaga. Tapos, siguro number two is, most ng mga scams na nangyayari ay usually nasa airport or nasa train from the airport. And I think there's a reason for it. Number one is, kasi you're tired. Like after 10 hours na flight, di ba, wala kang tulog na maayos, ganun. Yung senses mo, hindi siya ganun ka effective, di ba? Yung pag-iisip mo, hindi rin tama. Kasi antok ka pa and whatever. And gusto mo na lang na makarating sa pupuntahan mo. So, may mga ganung factors then I think. So, what would you say is parang, based on your experience, how many countries have you been to?
60 something. 60 something. And then how many local provinces have you been to? Ganun din. 60 something. Which is out of how many ba? 82 out of 82. Ano na lang hindi mo napupuntahan? Mostly Mindanao. Ang napuntahan ko pa lang sa Mindanao is Zamboanga, Tawi-Tawi, Basilan, tsaka Davao and Soc Sargent. Pero the rest, like, yun yung mga gusto kong puntahan pa yung mga Bukidnon, Lanao. Yes. Ganyan. Yun yung Imbitahin hindi niyo pa. po si Yosh sa mga ano nyo dyan, sa mga taga Mindanao. Pero tatry namin this year na i-complete muna yung Philippines. So. Right. What would you say, like, kunyari, internationally, what would you say would be the safest place that you've been in? Yung talagang, ay, iwanan mo dyan yung pera mo, walang kukuha niyan. Marami naman, pero feeling ko Japan pa rin talaga eh. Yung overall vibe nung lugar. Hindi lang sa dahil safe siya, pero dahil yung overall willingness ng mga tao to help you. Right. Parang ganun. Kasi it's one thing na maiwan mo and walang gumalaw. It's another to trust na makikita mo siya sa lost and found. Alam mo yan, parang basta, hirap explain. Gets. No, it happened sa amin naman. I think in Korea, we were gonna do a shoot. Mm-mm. So, nag-withdraw si Jimmy. Ikaw. Nag-withdraw siya. Koreano na siya, ha? Taka pa rin. Nag-withdraw siya ng, yung buong budget ng shoot namin, winidraw niya. Hindi to murang budget, ha? Winidraw niya. Kasi, nakaka-withdraw sila ng malaki. Di ba? Maganda yung banking system nila. Tapos, from that bank, naglakad na kami papunta ng train station. Sa train station, di kinuha na namin yung mga tut-tut, yung whatever. Na-realize niya, wala yung wallet niya. Takbo si bakla! Balik siya doon. Tapos syempre, wait, paano kayo magsushoot kung wala kaming budget, di ba? Like, the entire budget he withdrew. Tapos, pagdating na rin, buti ng Koreano siya. Syempre, usap-usap in Korean. Nasa nandun sa loob ng bangko, may nagsuli. Oh. Sana all, di ba? Sana all. Sana lahat ng countries ganun. I mean, sure naman, meron naman nagsusoli din dito, pero wala kang ganung kumpiyansa, confidence. And then, sa locally naman, what would you say is parang yung tipong you feel very safe? Batanes. Batanes is parang ang safe ng feeling mo talaga kapag nandun. I don't know why. For most of my, parang, nung college, my main destination in my life, parang ultimate goal in life was Batanes. I even wanted to get married there. Then at some point, after I got married, I forgot. So parang wala nang... Hindi ka pa nakapunta? Haven't been. Nung mga tipong before I got married, I was like, I wanna go. There was a time na nag-book ako and then hindi natuloy kasi parang I think nag-I-do na ako nung time na yon. So I couldn't go. And then after that, I started to travel more internationally and then parang nawala na siya sa bucket list ko. Pero honestly, talagang nakalimutan ko na sobrang mahal kong gusto kong puntahan ng Batanes. Would you say that Batanes is really like, sabi kasi nila ibang-iba daw sa normal na Pinas eh. Oo, parang iba yung landscape kasi niya eh. Pero kasi most people feel na mahal yung Batanes because of the airfare. Pero hindi ko rin masabi ngayon kasi the last time, I've only been to Batanes twice. Yung first time was 2011 or 2012. Tapos yung second was 2017. And that time talaga, airfare lang talaga yung paproblemahin mo. Pagdating mo doon, mura lang naman eh, pagdating mo doon. So, kasi organized naman by tour din yung mga pupuntahan. And alam na yun ng mga tricycle drivers, alam na yun ng mga tour operators. So, konti lang yung gagastusin mo pagdating mo na doon. Airfare lang talaga. And okay na rin kasi nga, at least yung access, kasi maliit lang yung airport ng Batanes eh. Maiksi lang siya. So, hindi talaga, hindi siya yung kayang mag-serve talaga ng malalaking eroplano. Tsaka I think locally, they are probably trying to preserve it, like the houses, di ba? And the food, nagkaroon ng time na parang nagkaroon din ng food issue eh. Kasi syempre maliit lang yung Batanes, di ba? And parang island lang siya. So parang, kung masyadong madaming turista, di ba, magmamahal yung mga food. Yes. Kasi saan sila kukuha? Eh, parang yung most of the food items ay pinapasok lang din naman sa Batanes. I understand. Ganun. So pagbalik po natin, ito na, tatanungin ko naman si Josh about yung kasi I'm sure a lot of our viewers are interested to find out about visa application. Gusto mong magpunta ng Europe. Dapat nga may travel agency ka ba? Wala pa. I love it! Alam mo,
Naku, pag nag-open ka, feeling ko sobrang dami mong kliyente. Kasi alam na alam mo eh. So, visa applications, ano pa ba? Ano yung mga, pag magka-solo travel ka as a woman, Mm. saan ba yung mga parang pwede, safe? Kasi may mga lugar talaga na wag mo pupuntahan as a solo traveler na woman. Mm. More questions about travel sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hindi rin naman magpapatalo ang ating mga viewers mula sa buong Pilipinas. Kaya naman, shout out and hello po to Willie and Carmelita Darlucio mula sa aking hometown, Novaliches, Quezon City. Rosil Nirza from Naig, Cavite. Hello. Ramen J. Dumilig from Coronadal, South Cotabato. Jessa May Ondong from Davao City, and Sofia Valendor from Santa Rosa, Laguna. So kayo na ba ang masya-shoutout natin sa susunod? Let us know po sa comments, and we will be more than happy to greet all of you. Thank you. Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Okay, Yosh, usapang budget. Ito ay from the perspective ng Pinoy ha, Mm-mm. meaning coming from the Philippines. So what would you say na parang medyo, okay, affordable yan para sa mga Pinoy. Puntahan, Mm-mm. and pagdating mo doon, parang, hindi na masama mura Oo. dito. Ang top of mind na naisip ko is Vietnam. So, Oh, Vietnam, Taiwan, I think is also relatively affordable. Indonesia, yes. di ba? Cambodia rin. Actually, most countries na now. Really? Kasi I remember when I was backpacking nung earlier years, sobrang namumurahan pa ako sa Pilipinas. Sabi ko, ay, mura pala talaga rin sa Pilipinas. Ano? Ang mahal lang sa atin kasi, even back then, ay hotels eh. Kasi konti lang talaga yung mga rooms, mga hotel rooms sa Pilipinas. Hindi tulad kunyari sa Thailand, ang dami kasi nilang hotels, kaya ang mura ng accommodation sa kanila. Oo. Pero nitong nagta-travel na kami ulit after the pandemic, ang mahal na natin, girl. As in, mas mahal tayo kaysa, at least yung mga napupuntahan ko sa, di ba, Vietnam, Indonesia, ganyan. Ako yung nagugulat na, ay, bit ganun, parang hindi siya masyado nagtaas, alam mo yun, sa ibang ano. Actually, kunyari, Japan, mas naging affordable pa nga siya eh. Kasi una humina yung currency nila. Tapos, may tax-free pa sila na pag magsha-shop ka, di ba? So, parang mas affordable mag-travel sa Japan now kaysa noon eh. Yes. Di ba? Actually, yun yung sinabi ko nga kay Maria Ozawa. Nung araw kasi, shout out to Maria Ozawa. Check niyo yung interview ko sa kanya. Kasi nung araw, let's say mga 90s, di ba? Mm. Parang pangarap natin lahat mag-Japan. Oo. Hindi ko alam kung Disneyland or what. Ako kasi J-pop fan. So, pangarap mag-anime. Di ba? Pero, ang iisip mo, Japan mahal. Pero pag pumunta ka talaga sa Japan ngayon, mas mahal pa dito. Mahal yung, kunyari, ramen. Oo. Diba? A bowl of ramen here in the Philippines would say what? 300-400? That's almost the same price in Japan. Some even cheaper. And to think, Japanese na yun. Diba? Hindi talaga siya and shopping. Sobrang mura ng shopping na ngayon sa Japan. Oo. Kaya ang dami na pumupunta sa Japan para mag-shopping talaga. Right. Tayo yun. Parang tayo yun Totoo. And the quality is really, really, really very good. Yes. So just Vietnam. Taiwan is hindi rin siya ganun kamahal ang Taiwan. Kahit na, and even sa Taiwan naman, bukod sa mga restaurants, meron ka pa rin makikita na, nakalimutan ko yung tawag yung parang mga karinderya nila, tapos meron kang tray, tapos parang marami pa rin canteen, ganun, parang mga cafeteria type, na makikita mo sa mga tabi-tabi lang. Right. Meron pa rin ganun. Kung alam mo lang kung paano maghanap. I mean, like, kung magtsatsaga ka lang maghanap. And kung kunyari, meron kang, tight lang yung schedule mo, 3 days, 2 nights, ganyan, tapos naka-budget ka pa, saan mo marirecommend pumunta yung mga tao? Dati kasi Hong Kong. Oo. Parang nagmahal na rin ng Hong Kong eh. Oo, mahal na rin Hong Kong. Singapore, mahal naman talaga. Ever since. Macau is, feeling ko Bangkok. Kasi, 3 days, 2 nights? oo, feeling ko kaya. Unless kasi, most ng mga magaganda talagang puntahan sa Bangkok is shopping. Masarap Right, mag-shopping for sa sure. Bangkok.
yung mga temples na kaya mong gawin ng half day or sabihin natin full day kung magtatagal ka talaga. And then, di ba, parang kaya mo siya na kung meron kang ma-miss, parang okay lang. Kasi you can always go back. Kasi nga madaling puntahan. Madali kasi siyang puntahan and mura nga lang din kasi talaga siya. Ako kasi naniniwala ako parati kapag halimbawa may nagtatanong, lagi ko sinasabi, parang tayo kasi as hindi tayo nepo babies. Ha? Di ba, lagi may dalawang klase ng mga non-nepo babies na travelers, di ba? Yung mayaman sa pera pero walang time kasi kaya ka mapera kasi nagtatrabaho ka ng malala, and yung mga mayaman sa time pero kulang yung budget, 'di ba? So kunyari, kami ni Vince nung nagtatrabaho pa kami sa corporate, maraming panggastos kasi may sweldo and all, pero kulang yung time. Pero may mga tao kasi talaga na marami namang time kaya nilang mag-leave or lalo na ngayon, 'di ba, mga VA, mga freelancers, yung they can work from anywhere. So marami silang time technically. Pero 'di ba, parang halimbawa, kung ang budget naman yung concern mo, basta ganon, ang gulo ko na. Basta usually dalawang klase lang yun. Yeah. So parang kami, ang lagi kong, kasi kami, full-time travelers kami, di ba? So lagi kaming tinatanong kasi, like, paano namin nagagawa na ang dami naming napupuntahan? And ang lagi ko sinasabi is, kasi we let the price decide for us. So kunyari, kung ano yung naka-sale, doon kami pupunta. I understand. Oo, Okay. kasi marami kaming time. Di ba? Ibig sabihin, yung ibang mga hindi naka-sale pa ngayon, alam namin na balang araw mapupuntahan namin siya. Pero kung ikaw yung type na busy, sobrang limited nung time mo, syempre puntahan mo na yung gusto mong puntahan. Kahit mahal pa yan, pag-ipunan mo na lang. Ganon. That's a very good tip, ha? Sobrang gandang tip no, na parang kung may pera ka naman, wag mo nang pagpabukas pa. Pero kung wala kang pera, doon ka muna sa may mga sale. Pero yung mga sale ba, kahit sa mga Europe meron? Oo, magugulat ka. Kunyari, sa Europe kasi, most of the time, kapag nagta-travel, Europe kasi is very diverse, di ba? Yeah. It's very, maliit lang naman siya as a continent, pero very diverse siya. So you can have a country na as expensive as Switzerland or Iceland or Norway na sobrang mahal. Pero you also have countries na sobrang mura. Like Bulgaria, Serbia, alam mo yun, sa Balkans, mura sila. Even Greece is relatively affordable. So it's really trying to build an itinerary na depende sa budget mo. Kunyari kami ni Vince, when we go to Europe, dati kinagagawa namin na 2 months Pre-pandemic, 2 months kami sa Europe, ang gagastasin lang namin, including airfare nasa mga 260,000 pesos. No. Pre-pandemic. But that was at the time na yung airfare, kaya namin makahanap ng 32,000 round trip. Yun. Isipin mo, paano yun? 2 months, tas ganun lang. Kasi, yung mga pinupuntahan namin, mix siya. May pupunta kami na Iceland, pero marami kaming pupuntahan na hindi naman ganun kamahal. Tapos naka-spread out siya. Hindi siya ganun kasiksik. Kasi, syempre ngayong medyo, hindi na tayo bumabata. Yung itinerary natin, hindi siya parang, kung dati nagagawa natin 8 stops a day, ngayon, 2 na lang. Very crinking travel agency yung ganyan. Pero ako gumawa ng itinerary na parang, gusto mo matulog pa? Ay, papahinga? Yung style kasi namin kapag nagta-travel, pag sa Europe pag multi-country is, magsastay kami sa isang stop, kunyari isang city ng 5 days. Pero, kunyari, so 3 full days yun. So pagdating namin, first day arrival, ang gagawin lang namin doon, mag-grocery kami, mag-kape-kape, ganyan. Parang feel lang namin yung vibe ng city. Yung second day, doon lang kami city tour lang yon. Yung third day is parang countryside tour. Yung third, wala na kaming gagawin. Parang ganyan. So very relaxed lang siya. And most ng mga packages kasi na nakikita natin na Europe, mahal siya kasi siksik talaga siya. Kaya siya mahal kasi ang dami yung pupuntahan within a like 10-day period or 14-day period. Kami, actually it's the same pero naka-spread out lang siya sa kunyari, 2 months or 1 month. Ngayon, 1 month na lang kami pag nagta-travel sa Europe. Grabe, no? Malaking bagay din kasi na you are a full-time travel content creator. Pero hindi naman ata posible yan sa mga may trabaho.
Unless ililive mo 1 month. Unless location independent ka. Kasi nga, uso na yun True. ngayon di ba? Na True, parang kahit saan ka mag-work, okay lang. Pero kung halimbawa na you only get to have like an extended weekend every 6 months or every year, ito lang talaga yung meron ka. So, puntahan mo na yung gusto mong puntahan. Wag mo na masyadong isipin na parang maghintay ka ng sale, kunyari kunyari gusto mo mag-Maldives, okay, maghintay ka ng sale, okay lang yan. Pero, I mean, wag mong sasayangin yung oras mo sa destination na half-hearted ka. Right. Gets. Oo. May tanong din tayo dito na, for example, pag lalabas ka ng Pilipinas, mala, ano ba talaga yung, as a poor traveler that night, ano ba talaga yung, kunyari Asia lang, price range, budget range mo, pinakamura. Sabi mo ng pinakamura kasi yung pinakamahal, depende naman sa anong hotel mo and Oo. everything, di ba? Sabihin natin na nabook mo na yung hotel mo and flight. Hindi. Kasama ang hotel tsaka flight. Nababudget mo. Kasi depende talaga siya sa Kunyari destination. makaka-seat sale ka. Kaya nga, ano yung pwedeng puntahan at magkano? Kasi alam ko, Vietnam namin was quite mura ha. Ilang araw kami mura dun. lang siya. Kasi ngayon, kunyari, mag-Japan ka, kakabook ko lang, nung huling seat sale parang, I think, 12,000 yung kasama na yung baggage allowance. Round and whatever. Round trip. So, 12 na yon. Sa Japan din kasi, iba yung sobrang diverse din kasi nung selection Di ba, kunyari, iba yung presyuhan kasi sa Tokyo kumpara sa say Fukuoka. Magkaiba kasi siya. Nagoya. Oo. So, ang hirap niyang sabihin kapag kasama yung hotel and kasi sobrang diverse talaga nung market. Minimum that you can get, for example. Yun nga, I guess what I'm trying to say is kung parang gusto ko mag-ibang bansa, pinakamababang budget that I can go out of the country. With flights and hotels, sabihin natin, feeling ko, kaya na yung, sabihin natin na mag-budget ka for 3 days or, sabihin natin 4 days and 3 nights. Mag-budget ka ng 12,000 sa flights. Tapos, let's say na mag-hostel ka siguro 2,000, 3,000, 3 times 4, 12, sabihin natin 15,000 for accommodations. To be safe. Kasi nagmahal talaga yung accommodations. So, 27. So, 27. Tapos, nasa diskarte mo na lang yung ano. So, feeling ko safe na yung like 40. Per person. Per Per person. Pero that's for for, kunyari, assuming na kunyari, solo ka sa, kunyari, hostel na meron kang bed space or something. Oh, yeah. Siyempre, iba yung ano. So, ibig sabihin, pag kunyari may 20 mil ako, hindi ako makatravel? Unless lang tayo magpipiso fare Feeling ko kasi like, kunyari makakuha ka ng round trip ng 5K. Kasi nakakuha kami. 5 to 6K, di ba? Piso fare siya. Anong destination? Japan. Korea. Tapos, pag ando dun ka na, kunyari Taiwan, piso fare ka mga 5, 6K round trip. Tapos pag nasa Taiwan, mura lang naman ng hotel. Sabihin mo ng dalawa kayo, per night mo 3K, di tig 1.5. 3 nights kayo, di 5,000. Kaya naman, pero kunyari, hindi kasi kami actually, hindi kami masyadong nagbibigay ng parang motherhood, parang in general na parang, ganito yung budget. Kasi it's very location dependent kasi siya Okay. So, kunyari kanina sa Japan, parang may hirapan ako talaga. Kunyari, pwede kasi na per day wala kang gastusin. Kasi you can always find free attractions sa kahit saan. True. Pero is that the type of trip that you want? Na kunyari, pupunta ka ng Tokyo and puro free attractions lang yung pupuntahan mo. Kaya naman siya talaga. So, kunyari kung ang budget mo is 20K, tapos sale lahat nung hotel, sale, kaya naman. Kaya siya, 20K, 25, ganyan. Pero, free attractions na nga lang yung mga mapupuntahan mo. Or sobrang mura lang yung mga entrance fees. Pero kunyari, magdi-Disneyland ka, kunyari, magkano na yun? Pero I 7K think mo na yun. kasi di ba may mga travel agencies na nagbibigay talaga. Di ba ngayon sa Facebook ang dami na parang isang 3 days for 2 nights nila, mga 25 including na airfare. Meron di ba? Oo, ayun, pag ganun, kaya yun. Kaya Pero kasi naman. ano yun, di ba, parang part ka ng malaking group talaga. Yes, part ka ng malaking group. And then I think question din ni Jimmy is like, ano for you ang mas importante? For you personally, pag magka-travel, is it consideration? Is it the budget?
Is it the Mm-mm. time or the companion, person you're with? Syempre, number one is companion. Kasi do not waste time with people na hindi mo naman gusto. Mm. Lalo na sa travel. Kasi lagi natin sinasabi, di ba, travel is the ultimate test of relationship. Whether It is. friends kayo or magjowa kayo or mag-asawa or kahit relatives nyo, di ba, pwedeng magkapatid kayo, nag-aawayan kayo sa travel. Hindi nyo. Kasi there are certain people that we can only take in certain small doses. Di ba? Correct. Yun. Actually, nagkakalabasan ng tunay na friendship kapag nagka-travel kayo. Kasi under pressure kayo, may flight kayo na habol, meron Mhm. kayong and yung lahat ng mga possible na pet peeves mo dun lalabas, ay lagi palang late si ganito, Mm. ang burara pala nito sa kwarto, alam mo yun, or kahit hindi sa kwarto, parang, di ba, very disorganized, lagi nawawala, alam mo yun, hindi maasahan, dun lalabas yan eh. True. And also, I guess, as a Filipino, my question would be, as a Filipino, parang mahirap ba mag-travel? Kasi since you've been to many different countries, like, as a tourist hindi as an OFW, as a tourist, nakapunta ka na ng Northern Europe, Eastern Europe, I'm sure you've been to Africa, o lahat, Oceania. As a Filipino, mahirap bang mag-travel? And how do people see you in other places? As the biggest hurdle, kasi one of the reasons kung bakit namin ginawa yung The Poor Traveler is to give a very Filipino, if not Southeast Asian point of view. Kasi Correct. remember, when we created The Poor Traveler, most of the travel blogs out there were written by white guys from the West. 'Di ba? Parang sila yung mga madalas mag-post ng mga parang like, drop everything and travel. Quit your job and travel the world. Mga ganun, blah, blah, blah. Na hindi akma sa atin. Kasi we cannot just do that. We cannot just quit our jobs to travel kasi hindi tayo papalabasin ng immigration officer kung wala tayong trabaho ang babalikan. So, 'di ba, hindi 'yun nag-a-apply. So parang kaya namin siya ginawa is to give, one of the reasons is to give a Filipino perspective. Kasi iba yung situation natin eh. We need to apply for a visa in many countries. We need to prove to the immigration officer na babalik tayo kasi pwedeng may visa ka na hindi ka pa rin palabasin, 'di ba? Oo Meron nga. tayong ganong hurdles eh. Yes. So, in that sense, oo, mas mahirap siya. Kasi kahit ako, 'di ba, ang dami ko nang naging visa, Schengen, US, ganyan. Pero every time nag-a-apply pa rin ako, kinakabahan pa rin ako eh. Kasi hindi mo naman malalaman eh. Even sa immigration, pag humaharap ako, isipin nyo, ay, ang dami nang napuntahan. Yung passport, madaming tatak. Siguro confident na tong mag-travel. Confident na nahaharap sa immigration. Hindi pa rin. Kinakabahan pa rin ako kasi you'll never know eh. But ano ang mga posible na rason para ma-offload? Tama ba offload? Oo, Offset? offload. Offload ang mga tao. Actually, the concept of, ang tagal ko nagka-travel, nalaman ko lang ang concept ng offload after pandemic. Parang putik, pwede pala yun. Dahil, alam mo yung nag-trending, yung may hinahanapan pa ng yearbook. Dahil doon, na parang, putay, hinahanapan ka ng yearbook sa immigration. But what are the usual criteria for judging? Yes. alam mo yan. As a merong ni-release before na press release yung Bureau of Immigration na na-cover sa mga news sites. Sinabi nila yan eh. And na-discuss din namin to sa meron kaming video about offloading din. Kasi where we interviewed an immigration officer dati. Former immigration officer. And nandun din kasi sinabi nila na meron silang mga parang sabihin na natin red flags. Na parang if pasok ka dito, magre-raise siya ng questions. Not necessarily automatically ma-offload ka, pero it will raise questions. Example, if it's your first time traveling ever, I mean internationally, and you're going to a destination na hindi naman popular sa Pinoy tourists, and you're declaring na tourist ka, di ba? Example, kung first time mong lalabas ng bansa, sabihin mo, magtuturista ka, tapos ang destination mo is Cyprus. Hindi siya kapanipaniwala eh, na parang, di ba, parang magtatanong yung immigration officer, anong gagawin niya sa Cyprus? Magtutour lang ba siya talaga? Kasi hindi siya normal. Di ba, ang normal sa atin, pag first trip mo abroad is Hong Kong, Singapore, Thailand, Taiwan, ganyan. So, yung mga ganon. Yung second is, ano ba yung sinabi nila? Parang, kapag lang hindi, ang mas important kasi na, most people kasi think na it's about funds eh.
Na 'di ba merong iba hinahanapan ng bank statement, ganun. For me, I think it's more about rootedness. Like kung may babalikan ka ba. Kaya yung unang, 'di ba, for mga nakikinig sa atin, kung naranasan nyo na lumabas ng bansa tapos ng maraming beses, madalas ang tinatanong, 'di ba, is bukod sa saan ka pupunta, gaano katagal, is saan ka nagwo-work. Yes, true. Kasi they want to know na rooted ka dito sa Pilipinas, na may babalikan kang trabaho, na Yep. hindi ka maghahanap doon, hindi ka Yes. magtitianti doon. Parang ganun yung important. Ngayon, yung mga requirements na sinasabi nila, like yung mga yearbook, ganyan, feeling ko hindi naman siya, not to invalidate yung mga experiences na ganun, hindi naman siya common pero kailangan lang na parang kapag meron kang claim, kailangan mo lang mapakita, meron kang document na mapapakita to prove it. Right. Kasi at the end of the day, yung Bureau, I'm not defending the Bureau of Immigration pero ine-echo ko lang yung sinasabi nila. Kasi at sila naman yung magpapatupad. So parang sige, intindihin natin. Chika. Intindihin na lang natin. So parang sinasabi nila, parang they are document-based. Hindi naman nila tayo kilala So kapag sinabi mo na pupunta ako sa Bali kasi merong wedding kang a-attendan, you have to be prepared na magpakita ng proof na may wedding kang pupuntahan. 'Di ba? Pag sinabi mo na parang a-attend ako ng conference, pakita mo yung conference, 'di ba? Pag sinabi mo na kaka-graduate ko lang and trip ko to, parang gift to sa akin ng parents ko kasi kaka-graduate ko lang, pwede kang hingan ng proof na kaka-graduate mo lang nga talaga. Alam mo yan? Parang ganun kasi siya. So whatever you say, they can ask for supporting documents. Yeah. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa mga press releases, sa mga interviews, sa mga immigration officials ng mga different news sites. Ikaw, as a content creator, syempre wala kang technically, parang wala kang, you're not working. Have you been parang questioned? Nung umpisa, mas mahirap. Nung earlier years. Kasi pag sinabi mong blogger dati, hindi nila alam kung ano Yes. Ngayon kasi it's easier, lalo na nung naging video na. Kasi ngayon, meron na silang certain idea kung ano yung ginagawa ng content creator. Pero dati, mahirap talaga. So what we did was, we registered. So we registered our blog as, nung una as sole proprietor pa nga, parang freelance din. Tapos, we registered din as a corporation eventually. Kasi we registered as a corporation naman para it's easier for us naman sa mga visas. That makes sense. You're self-employed. So yun yung tip natin sa mga freelancers kasi. Most of the time kasi maraming nagtatanong sa amin na parang, meron po akong upcoming trip, malapit na. Pero wala akong mapakitang proof ng income. 'Di ba? Merong mga nagsasabi na parang, meron akong trabaho, kunyari nagbabantay ako ng ganitong tindahan or nagpapaupa ako ng ganito, pero walang document to prove it. So, mahirap yun for immigration officials kasi hindi nila, wala kang proof Hindi nila, they cannot take your word for it Pero of course, another discussion yung whether dapat ba nag-exist tong ganitong rules in the first place kasi 'di ba, we have constitutional right to travel din, Yeah, diba? that's true. That's true. That So makes ibang sense. it's a very complicated discussion topic. Pero kasi nga given na ganito na yung situation, ganun yung mga pwede mong i-expect na mga hihingin sa'yo, itatanong sa'yo. So yung sinasabi namin sa mga followers din namin, kung nakikita niyo yung sarili nyo na one day magta-travel kayo na madalas, ngayon pa lang, gawin nyo na to. Mag-open na kayo ng bank account. Yes. Kasi maraming walang bank account Maraming walang bank account. Yung sabi nila, meron po akong ipon pero wala po siya sa bangko. Paano po? Mag-a-apply po ako ng visa sa wala po akong mapapakita. Hindi naman natin pwedeng picturean yung bulto natin na cash tapos isa-submit natin as ours, di ba? Hindi yun Kailangan, dali na natin siya sa bangko for documentation. Di ba? Number 2 is kung meron kayong source of income, whether businessman yan or meron kayong, di ba, may freelance gig kayo, register. Mag-register kayo as freelancer, as sole proprietor, basta meron kayong proof na meron kayong trabaho and may dumarating na income sa inyo. You're gonna use those two, hindi lang sa immigration, pero when you're applying for a visa. Kasi most embassies will be looking for those. Definitely. Kasi these two, they will prove your rootedness na sinasabi ko kanina. But then again, even if meron kayo niyan, pwede pa rin kayo ma-deny. Oo. Sa visa. So, that's what we're gonna talk about. So, tapos na tayo sa immigration, di ba? Pero ano yung parang kumbaga, I guess, tips when you're applying visas naman? And ano yung mga countries na
mahigpit talaga? Ano yung mga countries in your experience na parang medyo mabilis lang pala Oo. sa pagbabalik? Thanks, Sakti. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Okay, may kinukwento ka about sa immigration. Kwento mo yan. Hindi. Kasi yung teammate namin sa The Poor Traveler, nung palipad siya pa Jakarta, and ano kasi to parang single female, ganyan. And aminin na natin, medyo biased against women yung overall system. Yeah. Inask ng immigration officer siya na magpakita ng proof of funds. Wala siyang dalang bank statement, ganyan. Wala siyang dalang bank certificate, ganyan. So, sinabi na lang niya, well, may pera siya sa bangko. Tapos, inask siya to prove it. So, binuksan niya yung banking app niya. Yun, nakalusot naman siya. Pero, parang be prepared din nga na ganun. We're not saying na we agree to the practice. Yeah. Pero, given na ganito yung nangyayari, na pwede kang tanungin ng ganun. Pwede kang i-ask. Habang nasa airport discussion pa tayo, ang mga Pilipino, when we go out of the country, we are asked to pay travel tax. 1620. Yes. Other countries, they don't have that. Other nationalities. Do you agree with this? And would you know kung saan ba talaga napupunta tong travel tax na to? Naka-disclose naman kung saan siya pupunta, di ba? Parang like a certain percentage sa PEZA, a certain percentage pupunta sa CHED. Tapos I think sa NCCA yata. Hindi ko sure kung saan yung pangatlo. Pero sinasabi naman nasa website nila kung saan siya napupunta. Pero whether or not I agree, I feel like masyado na tayong maraming binabayaran as travelers. And lalo na kunyari frequent travelers ka, do you really need to pay 1,620 every single time na lalabas ka ng Pilipinas? And we prove naman like all the news lately, di ba? It has shown na ang dami naman pera natin Marami tayong pera. Parang wag nyo nang kunin sa amin yung para sa, di ba, sa pangkape CHED. na nga lang para namin to di sa ba? ibang bansa. Sana. I mean, sa CHED, dapat sa ibang bahagi ng taxes siya. Or sa PESA, dapat kailangan ba talaga sa pagta-travel? Yun yung actually hindi ko magets na parang lalabas na nga, hindi ba natin karapatan na lumabas ng bansa? Parang ganon. Parang, yun din yung lagi naming, parang bago pa lang ako nagta-travel, ano ko na yan parang nagigigil na ako sa 1,620 kasi ang mahal niya ang laki niya Laki yun. Lalo na kunyari if you're a family of 4 na magta-travel, Exactly. times 4 mo na kagad yun. Exactly. Di ba? Parang, Diba? I mean, siguro kung may pera ka talaga, go, diba? Pero hindi naman lahat ng nagka-travel talagang yayamanin Oo. mga nepo babies or whatever, diba? Hindi naman. So, sana ma-consider. Sana ma-consider itong travel tax in the future. oo, Feeling naalisin ko mo. lang. Oo. Sana lang. I mean, manifest natin sa manifestation table. Oo. But, another question is, so we were talking about the visa before we had the break. Ayan. Very controversial na tong visa na to kasi you have a lot of visas. And I think sa mga Pinoy, ano natin to, bubog natin to Parang, 'di ba? Yung asawa ko hindi siya nagvi-visa Oo. Wala siyang visa Lucky, kailangan lucky. 'Di ba? Ganun lang yan yung ano niya, yung passport niya 'di ba? Ang lakas maka third world ng atake ng alam mo yung tipong kailangan mo patunayan na Bulat-lat talaga no? Every time nag-a-apply ka ng visa, lagi namin sinasabi, parang ito yung buhay namin. Oo. Take it, correct. scrutinize it. Exactly. And it's to their discretion pa if i-allow kanila. Can you share some stories about, visa stories and tips? Can you share some stories and tips about visa application? Like ano ba yung mga countries na madaling kuha na ng visa? Ano yung sobrang hirap? Oo. Una, siguro, ang pinaka-common kasi na mistake na napapansin ko kapag bisa mga messages na natanggap namin is you have to make sure na you're applying for the right visa. Kasi maraming types of visa, di ba? Kunyari sa Japan, merong tourist visa, pero meron din silang visit visa. Iba yung set of requirements nun. Right. And minsan, merong mga cases siguro na kaya hindi ka ma-approve kasi you're applying for the wrong type of visa. Kasi dati, kahit papano, well, chine-check naman nila, pero 'di ba, dati pag may travel agencies, chine-check naman nila 'yon. Pero meron kasing iba na parang
what if malapit na yung travel date mo and galing ka bang probinsya, 'di ba? And wala ka ng time para kumuha ng mga requirements na tama para dun sa visa type na kailangan mo. Minsan kasi dun kayo magkakatalo parang ganun. Kailangan din nating alamin kung saan okay, kunyari kung ano yung rules talaga nung embassy na yon. Example, Schengen visa. So, maraming bansa yan, di ba? Maraming bansa, ang daming mga nagsasabi na parang, oy, dapat mag-apply ka sa embassy ng country na kung saan ka papasok. Which is not true. It's you apply sa embassy ng country kung saan ka magsistay the longest, not the first. Oh, wow. Yeah. The first only matters, yung entry point mo only matters if yung mga stops mo, yung countries na pupuntahan mo are exact same duration. So for example, ang bibisitahin mo is 5 days ka sa France, 5 days sa France, 5 days sa Belgium, 6 days sa Netherlands. Mag-a-apply ka sa Dutch embassy. Kasi doon ka pinakamatagal. Regardless kung ang first entry mo ay France. Pero kunyari, 5 days sa France, 5 days sa Belgium, 5 days sa Netherlands, mag-a-apply ka sa France. I mean sa French embassy, via French embassy. Parang ganon. So alamin natin yung parang ano ba yung policy, number 1. Number 2 is kung ano yung, add to that pa, marami kasing nalilito doon kasi most of the time, kung ano yung first entry mo, yun din yung longest Most of the time. Oo. So parang maraming pero ako, kanyari ito, 5 times na ako nag-backpack sa Europe, di ba? Parang once lang doon na yung first entry ko ay doon ako kumuha ng visa sa country na yun. Yung first trip ko ay French yung Schengen visa ko, pero sa Netherlands ako pumasok. Ganon. Yung second trip ko is German ang Schengen visa ko, pero sa France ako pumasok. Diba? Yung isang trip naman namin is ang Greek yung basta ganun yung point. Hindi ko na maalala. Yes. Ayun. So, ganun. Yung isa pa is iba-iba sila ng strictness level. So, alam naman yan usually. Mag-join kayo ng mga groups. Mag-join kayo ng Facebook groups. Magbasa-basa kayo ng Reddit. Ganyan. Alamin nyo kung saan ba. And meron ding study. Kunyari may nilabas yung SchengenVisaInfo.com yata. Parang data siya kung ano yung mga may matataas na rejection rates or mataas na approval rates, ganon. So, nung 2020, and hindi lang percentage minsan actual numbers din yung nalalabas nila. Kunyari, France is generally strict. Okay. Netherlands is generally maluwag. Forgiving, let's just say. Yes. Parang, hirap sabihin na lenient kasi baka ano tayo. Sabihin, hoy, anong sinasabi nyo? Yes, na lenient kami dito. yes. Dadagdagan ng 1,000 chika. Naging dahilan pa, no? Iba rin sa experience namin Like, kunyari, Italian embassy is very meticulous. Like, kunyari, kung mag-apply kami as self-employed, yung requirements na sinubmit namin sa, kunyari, Greek embassy is, kunyari, certificate of registration lang ng company and ganito lang, ganyan. Pero sa Italian embassy, pati articles of incorporation, pati yung lahat talaga. So kapag nag-a-apply talaga kami minsan, kung as self-employed, ganyan talaga kakapal yung namin, yung documents. Kasi ang dami nilang hinihingi. So yun, yung ganung marami namang data online. But this is only, sorry, this is only for Europe kasi. But how about like Australia? Or like America, USA, mga ganon. Australia is relatively easy as long as mapatunayan mo yung rootedness mo nga. So I say easy kasi online lang siya. And as soon as kunyari, sa Australian visa kasi, at least for Filipinos magsasubmit ka ng documents mo online. I-upload mo, tapos may form doon, ganyan. Tapos magsaschedule ka ng biometrics. Alam mo na pinaprocess na nila even before ka mag-submit ng biometrics. Kasi sa experience namin din, kapag, kunyari, yung isa, hindi pa kami nakakalabas ng building, may result na. Kakasubmit lang ng biometrics. Bago pa makababa,
may na-receive na parang congratulations, ganyan, blah, blah, blah. So, Wow. ganun siya kabilis. Basta, walang anything na, di ba, parang questionable sa documents mo. Mm. So, in a way, relatively easy yung Australia. Yan. US is different. Kasi, US, wala sila masyadong hinihinging documents. You only have to accomplish yung form, Mhm. DS-160 form. Tas madami yun, daming pages yun, mahaba yun. Talagang life story mo, malaalam mo kaya nandun. Kasi from educational, di ba, pati like schools mo, employment history mo, nandun. Sasabihin nila. Pero hindi, meron silang listahan ng documents na sasabihin nila na parang you should prepare. Pero actually, most of the time, hindi nila hinihingi. You can present it kapag interview. Parang ganun. So, it's hard to gauge kung strict ba sila or hindi. Kasi it will be very dali for some people. Kasi it's just a form. But don't you think like with the changes in the current administration, did it actually become harder for the US visa? Kasi when I applied, previous admin pa yon. So, wala akong point of comparison kasi hindi pa ako nag-reapply. Pero, ang naranasan ko nga was yung entry. Kasi years ago, yung entry namin sa New York at saka sa LA, sobrang dali lang. Ang question lang parang isa lang. Like, what are you doing? What's your purpose? How long are you gonna stay here? Pasok, ganon. Yung last trip kasi namin sa Seattle, grabe. Pumasok, Daming tanong oo. talaga. Ang daming tanong. Akala talaga namin ma-deny kami ng entry. Pero wala rin kami sa position to say na it's because of the policies ng current administration, ganon. Kasi pwedeng generally, mas strict lang pala siguro talaga sa Seattle. Sa Seattle. Kasi oo. iba-iba yung ports na, alam mo yun, parang Pasukan. it's not a fair comparison. So what would you say is the easiest to get approval for visa? For Pinoy, For Pinoy, I would say Japan. Okay. And the hardest would be? I think, well, pinakamarami requirements is Schengen talaga. Ang dami talaga niyang requirements. So, hardest in terms of, ang dami mong kailangan kunin. Kukuha ng bank certificate, kukuha ng employment certificate. Di ba? Ang daming ganon. Kasi sa Japan, kunyari, if may problema ka sa funds, you can always look for a sponsor para yung burden of proving the finances will shift to the sponsor. Right. Sa Schengen, hindi yun ganon. Actually, parang ako, I feel, in my opinion, nasa disadvantage ka pa nga kapag meron kang sponsor eh. Kasi mas may reason ka na mag-overstay dun sa country na yun. Yun yung isa sa mga common misconceptions eh, na parang, meron kami nakukuhang comments or messages na parang, mas madali, okay lang po ba na ganito? Kasi I think mas madali po akong ma-approve kasi may nag-invite po naman sa akin doon. Hindi. Actually, mas titingnan nila. Mas magiging challenging yung case mo kasi may reason ka. And same yan with immigration na. Sa immigration natin sa Pilipinas, if you're accompanied by a foreign national, palabas ng Pilipinas, umasa ka, masasubject ka to secondary inspection. Ay, buti na lang asawa ko yung kasama ko. Unless asawa mo. Wow! Yung ngiti niya doon, Kasi Yun. nakakaano ako doon sa foreign whatever kasi nga sabi nung friend ko sa immigration, yung asawa mo kasi, syempre siya PR dito, diba? So may PR siya dito dahil sa akin. So pwede daw akong pumila doon sa ganun-ganon. May one time, nung nag-Japan kami last time, tinanong, sinong kasama, anong gagawin going there? Kung anniversary namin ng husband ko, Japanese, hindi Korean. Tapos, anong trabaho mo? Nakaka-stress yung anong trabaho, honestly. Kasi ano ba trabaho ko talaga, di ba? Oo. Tapos sabi ko, I'm a filmmaker. May accent din, I'm a filmmaker. Kaya I'm a filmmaker. Tapos sabi niya, okay, anong movie? Gusto kong labasan ng IMDb. Alam mo yun, buti na lang talaga may IMDb ako. Pero yun pala, sabi niya, kaya ako po nitanong kasi mahilig po talaga ako sa indie films noong araw. Gusto ko na makipagtsikahan ni kuya. Oo. Pero minsan nakaka-stress ka talaga pag tanungin ka, anong ginagawa mo sa buhay? Oo. But anyway, now, actually, isang question ko, may lumabas recently laging lumalabas, hindi recently, laging lumalabas yung mga number of tourists sa Asia or Southeast Asia. Taas ng Thailand, taas ng Singapore, ganyan. Pak! Bakit kulelat ang Pilipinas sa turismo? Oo.
Feeling ko maraming factors. Yung una is inherently against us din talaga kasi meron ako nabasa dati before sa Lonely Planet yata or sa National Geographic. Na sabi, may article din na sabi parang the Philippines is on the wrong side of the South China Sea. Ah, Kasi 'di ba, it's easier for most, kunyari, if ikaw ay say Tama. Briton ka, magta-travel ka sa Southeast Asia and you have a choice. One choice is Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, magkakatabi sila. Tapos Philippines lang yung isang choice mo. It's very likely na pipiliin mo yung mas maraming bansa kang mapupuntahan. yes. Kasi magkakatabi sila eh. You can always access them by land. And if yung, kunyari, Thailand is very popular, syempre may hila niya yung katabing mga countries. May effect yon, di ba? Pero kahit gusto ko man sabihin yon, Bali will prove me wrong. That's true. So, di Gusto ba? mo yung that's true ko. That's true. Kasi di ba, ililiparin mo pa rin naman yung Bali eh. Nakahiwalay pa rin naman siya. Pero ang dami niyang turista din. So parang isipin mo rin, there has to be something There has else. to be. There has Something to be. more, di ba? Well, just to share what my husband was saying is that for Koreans, di ba they were here a lot before, but ngayon para kasing ang ano talaga nila is yung mahal din kasi sa Pilipinas. Oo, mahal din Yun talaga. talaga ano nila is ang mahal ng Pilipinas. Parang kahit not for us eh, di ba? Mapapaisip kayo, shit, parang gusto kong pumunta sa other parts of the Philippines. Pero yung budget na babudgetin ko, parang ilipad ko na lang sa China or Taiwan or Japan. Gets mo? Parang as a Pilipino na gusto mong mak-explore ng ibang kultura, marirealize mo na parang, bakit nga halos sa pareho lang ang budget ko? Oo. Yun, actually, yun yung isang reason talaga feeling ko. Ang mahal kasi nga sa atin. Kanina parang na-mention ko, di ba? Parang dati namumurahan pa ako mag-travel sa Pilipinas. Agree. Ngayon, parang hindi ko na masabi na ganun. Pag kinumpare mo sa Vietnam, sa Thailand. So, and ang daming mga fees eh. Optics kasi matters eh. Yeah. If sinabi mo kasi na ang tour na to is 1,200. Tapos pagdating mo sa destination, meron ka pang 2 entrance fee na babayaran na additional na 200. Tapos may environmental fee ka pang babayaran na 400. Alam mo yun, parang hindi siya magandang, di ba? It doesn't leave you with a good feeling kung turista ka. Kasi parang feeling mo, teka, parang ito lang kasi yung prepare ko. Second is infrastructure. Yeah. Hindi lang even yung mga accommodations din natin, di ba? Unahin muna natin yung accommodations bago infrastructure. Accommodations, yung 5,000 pesos mo sa ibang bansa, bonggang-bongga na yon. Like, luxury na yon. Pero sa atin, sa Pilipinas, parang hindi pa. Alam mo yon, parang madumi pa yung CR nun. Parang ang hirap i-justify minsan nung cost. Yes. Tapos yung infrastructure nga, nasa disadvantage din tayo kasi archipelago nga tayo. Mahirap talaga mag-ikot-ikot. Pero wala rin tayo masyadong bonggang effort talaga na ginagawa to like improve. Okay. 'Di ba? Parang if we think about it as an archipelago, dapat ang bongga ng mga seaports natin. Dapat maganda yung, 'di ba? Pero even yung hindi lang yung mga bangka, hindi lang yung mga ships, pero yung mga terminals natin, yung mga CR, ang hirap maghanap ng CR na malinis sa Pilipinas. So parang it's a hard sell. I feel. Kasi yung warmth ng mga Pinoy na yun yung number 1 na lagi, it can only get you so far. Yeah, totoo. Tsaka, pag napunta ka rin naman sa ibang bansa and you find the right people, you can have the same experience. Ito pa, sa mga local tourists, tayo, mga Pinoy sa Pilipinas, syempre sanay na tayo sa warmth na yan. Hindi na yan yung parang, pupunta ko dito for the warmth. Hindi naman yun eh. Pero, we're also considered as tourists in our own country. So, kung ikaw, pupunta ka sa isang lugar, ganda ng beach, whatever. Pero saan po ba ako magsi-CR? Di ba mapapano ka talaga? Kahit po magbanlaw, saan po ako magbaban? Wala eh. Wala talaga infrastructure. And even sa marketing of it, kunyari, most na napupuntahan namin na ibang bansa, pag, di ba, na-invite din kami ng mga tourism board sa ibang bansa. And makikita mo na yung mga municipal tourism officers nila, very professional. They know what they're doing. They're advertising graduates, marketing graduates, ganyan. Pero sa atin, yung mga tourism officers,
parang hindi sila ganon, hindi lahat marami namang competent, pero marami, parang most of the time, hindi nila alam kung anong gagawin. Part of it is, hindi ko alam if, I feel na politics is a big part of it. Kasi 'di ba yung mga tourism officers, correct me if I'm wrong, hindi ako sure, so mga nanonood sa atin, let us know. On the comments below. Yes, 'di ba, pero kasama sila sa kapag nagpalit ng mayor, mapapalitan din. So nawawala yung continuity nung kung ano man yung gustong gawin doon sa lugar na yon. So I think malaking bagay din yun eh. Like knowing kung paano mo i-market yung lugar nyo. Yeah. And kunyari kami, kapag invite kami ng tourism boards abroad, we only see yung mga tourism officials pagdating. If hindi man pagdating sa airport, is may dinner lang sa last night, tapos yun na yun. Pag sa Pilipinas kasi, laging ang daming courtesy call sa mga munisipyo na nauubos yung oras mo sa courtesy call. Tapos minsan maghihintay ka ng matagal. No, parang sayang, we could have used this time to actually document yung mga lugar na dapat na i-cover talaga. Parang ganun. Saka bakit kailangan lagi may courtesy call? Yun hindi ko naiintindihan eh. Tapos meron kang photo session, tapos kung ano man yung gesture or like, kung ano man yung papapost sa'yo, ganun. Laging may ganun. So parang, yun. So feeling ko may politicking din involved. It's a very complicated It is. thing. It's very complicated. Parang na-depress ako Nalungkot nito. tayo. Nalungkot tayo sa body ito. Ay. Hindi kasi kaya siya nakakalungkot kasi we know na The the potential is there. Lagi kong sinasabi, parang we're lucky kasi as Filipinos, kaya marami kaming napupuntahan din events whether sa Southeast Asia in general or sa Pilipinas man lang, is kasi it doesn't matter kung saan magsisail Alam namin na meron kaming mahahanap na maganda. Di ba? Mag-sail man sa Northern Samar, Biri Island. Alam mo yun? Mag-sail sa di ba? It's not just Palawan. Kahit saan ka mapunta, may mahahanap ka na magandang mapupuntahan sa Pilipinas. Di ba? So maganda yung bansa natin. Ang dami nating pwedeng ipagmalaki, pero hindi nga lang siya na ma-manage ng maayos, I feel. And hindi lang siya ngayon I think matagal na to na problema. Nakakalungkot. Pero I think nasa kamay natin ang sagot nito. Our generation. Hopefully. Hindi tayo, Gen Z. Diba? Mga Gen Z. Tama nga naman. So magbabalik po natin, we will wrap up this conversation and also for the first time, rapid question ko to. Sa mga katsaan namin dyan, sana po kayo ay nag-e-enjoy sa aming episode at siguraduhin kayo ay mag-like, mag-comment, mag-share ng video at huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Masyado naman tayong masama sa Pilipinas sa part na yon. Hindi sa Pilipinas. Hindi ba sa Pilipinas sa... Pag-manage. Yes. Pero syempre, alam naman natin na marami talagang maganda sa Pinas. I mean, positive traits, kumbaga. And what would you say would for you na you always look forward to when you go to Philippines, to travel around the Philippines? Doon muna tayo sa mababaw. Okay. Kami, we have been to a lot of beaches around the world. And masasabi ko na we really have some of the best beaches in the Philippines talaga. Like kahit na nakapag Australia na kami, merong magaganda naman hindi ko sinasabi mo yung mga Australians mag-comment sa baba. Hindi, pero bigay mo rin sa atin na maganda nga yung beach sa kanila. Pero minsan malamig. Most of the year malamig. Dito whole year warm. Yes, oo. Ang bagay yun Nag-Maldives na rin kami. And, di ba, marami yung pros and cons. Pero, generally, for us, ang daming beaches pa rin talaga sa Pilipinas na sobrang ganda. Kung Batangas lang taga Batangas ka, di ba? And even beyond Palawan, beyond Boracay, maraming hindi pa masyadong napupuntahan ng mga destinations. Pero, pagdating naman talaga, and alam ko cliche na to, yung meron talaga tayo na hindi naman wala sa iba, pero yung meron tayong parang siguro asset din talaga is yung people talaga Alam ko ilang beses nating narinig yon na parang ang warm kasi natin as a people, lagi tayong masaya, lagi tayong, di ba? Forgiving nga natin as a people. Sobra, di ba? Kaya nga tayo ganito Oo, kaya tayo nagkaganito. Pero, di ba, alam natin kung paano mag-entertain ng guest. And kahit sabihin natin, may scams din naman sa atin, ganyan. Pero hindi ganun kalala. Hindi ba? Hindi.
Mm-mm. And most of the time, yung mga scams natin, yung sinascam ng mga Pilipino, kapwa Pilipino. Ah, Di okay, ba? okay, okay. Parang yung mga tourist scams, hindi ganun kalala sa Pilipinas. Right. Ewan ko rin baka, kasi hindi naman ako foreigner. So, Let us know in the comment section Oo. kung ano ba. Kung ano bang Mm-mm. ano nyo. What else? Ako parang feeling ko, traveling sa Philippines, ano bang advantage? Ay, hindi, not even like traveling. I think, beaches, for Mm-mm. sure. I think being able to speak English somewhat. Would you think that's an advantage for us? It is. Pero at the same time, pwede rin kasi siya na, well, generally, it is an advantage. Pero sa broader sense, yung like national identity Ah, kasi yeah, natin true. is parang hindi ganun ka obvious ba? Yeah. Sa tulad ng sa, I know that most people would fly to Bali kasi 'di ba parang exotic, Iba, quote unquote, or iba. 'di ba Phuket kasi 'di ba iba yung meron silang sariling language and alphabet na ina-embrace, parang it adds to the charm of the place. Yung sa atin is which is a strength din naman talaga. So it's hard to say if it's a disadvantage. I think Yeah. it's both. I think it's a double-edged Yes, sword, oo. diba? And we discussed this also with Miss Chal Lontok. I had a podcast with her. Check it out. Where we talked about, yun nga, yung parang, bakit yung mga international people hindi chino-choose ang Pilipinas a Mm-mm. lot of times. And I remember when we did the backpacking sa Southeast Asia, may nakatabi ako sa bus na German, white guy. Mm-mm. And I said, saan ka na galing? Dami na sabi, are you not visiting the Philippines? Kasi Pinoy kami, di ba? Mm-mm. Pinoy pride. Tapos sabi niya, kaya lang nga syempre, pag nag-Philippines pa sila, mag-aeroplano pa sila. Oo. Kaya, yun lang naman. But not that they don't want. It's just Mm-mm. like, it's more practical lang naman. Alright, I have just a few quick rapid fire questions. So, tignan natin kung anong... Sana kaya ko na quick kasi Kaya- parang madaldal, asa madaldal. I-expound natin after mo sa Sige. Sige. Best local spot you visited? Biri Island. Which is in Northern Samar. Bakit? I think yun yung first na destination na napuntahan ko na sobrang napawaw talaga ako. Paano yung pagkawaw? Like, wow. Chika. Kasi I remember, merong parang bridge pa lang na tinatayo. Hindi ko alam kung tapos na yun. Pero that time, parang may tinatayo pa lang. So, dire-diretso lang kami naglalakad. Tapos, diretso akyat na ako sa isa. Meron kasi siyang 7 na rock formations. So, umakyat ako dun sa isa. And I remember, pagdating ko dun sa tuktok, I was greeted by yung view of the other rock formations na very rugged, pero sobrang ganda. And parang, naalala ko, kasi may kasama ako yung co-host ko sa podcast, si Ses. Sabi ko sa kanya, nasa baba naman siya, hindi siya umakyat. Sinigaw ko talaga sa kanya, parang, Ses, this is the most beautiful place I've ever been. Naalala ko yun. Pero, ano pa lang ako noon bagong traveler pa lang. Pero So, does that still hold for you? That's still one true of for the you? best pa rin. Lagi kong binabalikan yung Biri Island eh. And ang maganda sa kanya, hindi siya maturista. So, Well, not yet. Okay. Best country visited and why outside of the Philippines? Super hard question. I'm gonna say overall Japan. It's not just because of the sights of the culture, pero yun nga, yung pagiging polite ng mga tao. Where in Japan particularly is your favorite? Dalawang regions, Kyushu and Chubu. Well, hindi namin alam Central. yun. Kyushu is the South Island. So yun Okay. yung Fukuoka area. And Chubu is parang Nagoya area. Pero favorite ko kasi yung Gifu Prefecture. Daming Pinoy Asan? dun. Sa Fukuoka tsaka Nagoya. Di Kasi ba? may direct flights eh. Oo. Hindi, tsaka marami nakatira. Ay, oo. Oo, di ba mga tagang mga Pinoy? Merong mga napupuntahan kami ng mga restaurant na Pinoy restaurant. Di ba? Ah. Di ba nga? Worst local spot you've visited and why? Ha? Wait, yan yung mahirap na tanong. Where's locals? Pwede natin balikan. Rapid fire. Puta. Sige. Ang hirap eh. Worst country outside of the Philippines that you visited and why? Not worst country, pero siguro worst experience was yung recent na, yung trip namin to Cyprus. Grabe, alam mo, nakalimutan ko ng may country Cyprus. Pero may Miss Cyprus kasi. Oo. Miss Cyprus, diba? Yes. So Cyprus kasi is one of the destinations that I've always wanted to visit. It's the birthplace of Aphrodite, ganyan. Oh. Blah, blah, blah. So, and Sorry, yung- is this in Europe? Asia pa rin siya technically, pero nasa Mediterranean siya. So yung language nila is Greek. Oh. And yung- oo.
tita ko kasi parang nag-work doon. So parang nung bata ako, parang nagpapadala siya ng mga stuff from Cyprus. So very, Cyprus. very curious ako about it. Pero when we were there, when we arrived, this was our first Europe trip after the pandemic. And parang yung nabook namin na parang ride-hailing na sasakyan, yung driver niya, parang you could tell that they didn't want us as passengers. And they didn't want to touch us. Parang ganun. Parang nothing to do. Like, we felt discriminated talaga. Oh, talaga? Mm. I mean, considering you would think baka it would be in other more, anong tawag nito? Parang more Mm-mm. advanced country or parang mas mayayamang country. Pero sa Cyprus, Mm-mm. And nireklamo namin yun sa sa ride-hailing app mismo. Tapos hindi nila kami pinansin. And so, hindi kami parang naging overly sensitive kasi makapal yung balat namin pagdating dyan eh. Parang kunyari, when we were nasa some Balkan country kami, naglalakad kami, tapos susundan ka ng mga group ng lalaki, tapos ching-chong, ching-chong, ching-chong. Parang yung gaganunin ka nila na parang, oops, wrong country, parang ganun. Pero parang hindi kami na doon, na Na-offend. parang it takes a lot bago kami ma-offend. Parang, di ba? Pero iba yun yung naranasan namin na parang yung ayaw ka talaga, yung binato sa'yo yung sukle. So parang kasi ayaw ka nilang i-touch or something. Tapos parang, basta ganun. It was nung arrival namin. So parang it set the tone. Yeah. And I was really disappointed just because I had high hopes kasi I was really looking forward to that. But was that like the theme all throughout when you were there? It affected us to the point na parang tinamad na kami mag-explore kasi parang ganun. Na parang baka maulit. Pero ang maganda naman nun is yung sasakyan naman namin pabalik. We had the best driver, the sweetest chauffeur, sweetest driver na nakuha namin na ano naman siya, local siya sa Cypriot talaga siya and very magiliw naman siya. Tapos may picture kami together, ganyan. What's the destination that surprised you the most? Kazakhstan. Oh, I told you we're gonna go there, Kazakhstan pa. That's why I wanna go this year also. Oo. I don't know why, but I feel like my body is being called to go to. May visa ba dun? Ngayon wala. I think walang visa ngayon. Pero when we visited, meron pa. Okay. So, yun. Pero, iba kasi yung Kazakhstan na nasa isip ko. Hindi naman Borat level yung nasa isip ko, di ba? Hindi ganon. Pero, hindi ko lang na-expect na ganon siya kaganda. Okay. Sobrang ganda ba? Kasi yung pinuntahan namin, hindi lang yung Almaty area, yun Yeah, yung yeah, parang main city. Hindi lang Astana, yung capital. Parang nagpunta talaga kami sa yung mga national parks nila na may isang national park na ang sabi sa amin, hindi ko alam kung totoo na parang like 7 people lang yung ina-allow na visitors per week. Yun. So, pero nakapunta kami ganun. Nakasama so, ang saya. kayo. Oo. Best food that you've had all over the world? Thai food. I love Thai food. Okay. It's a personal preference for you, I suppose. I always say Thai, Japanese, and Italian. Ang mga Ang favorite ko, food mo. Okay. Any memorable or crazy experiences? Bukod sa mga nakwento mo kanina. Na local kasi yun eh. Mabilis lang. Like, ano ba? nag-bungee jump ka or meron kang fan sa na viewer mo. I don't know. Parang ang dami. Yan nga yung concept ng podcast namin. Tama. Pero siguro, ano ba yung nasa isip ko na... ang dami kasi. Pero siguro... Isipin ko yung last year, wedding namin yung most memorable last year. It could be, diba? You had your wedding in Australia. In Australia, So we flew in yung some really close friends and family members. That's nice. And then we had our honeymoon in New Zealand. Ay! Sana all! Alright. Would you rather stay in one city in 1 week or seven cities in 1 week? Kung tinanong mo ako 10 years ago, I would say like 7 cities in 1 week game. Pero ngayon, 1 city, 1 week. 1 week. Alright. Okay, that makes sense. And I guess last question is, do you ever get burnt out from traveling? Oo naman. We always say din, di ba, na parang merong documentary na ang pangalan niya is, title nun,
Nakalimutan ko yung title. Okay. Pero sa documentary na yun, sabi niya, when you're traveling full-time, every day feels like Saturday. Oh. And when every day feels like Saturday, then wala ka nang nilulook forward to at the end of the week. Oh. 'Di ba? Kasi parang if ganun siya parate. So merong ganung sense minsan. And ako kasi, ang tinatry namin balansehin yun na parang, okay, meron kaming tinatawag na travel seasons. Na kunyari, 3 months, magta-travel tayo sunod-sunod. Pero 3 months din, hindi tayo magta-travel. Magpo-focus tayo sa pagsusulat. Ganun yung ginagawa namin for the past years para mabalanse namin siya. Kasi, syempre, nakakapagod din talaga siya. Nakakapagod actually. Talaga actually. Mm. Dito ako nga, puro Asia lang. Di ba Mm. nakakapagod? Lalo na pag nag-red eye flights ka, yung mga ganon. Mm-mm. And just like managing yung tipo nag-empake. Oo. And Nakakapagod siya. tip din yun sa mga magmo-multi-country trips. Whether it's Europe or Southeast Asia, na you really need to build your itinerary na alam nyo na merong certain difference yung from one stop to another na hindi siya magiging monotonous. Kasi may chance na ganun eh. Parang na-excite ka pa rin. Kasi mararamdaman mo yun eh. Like kunyari, kapag mostly, kunyari, Balkan, Romania, Bulgaria, North Macedonia, ganun. Parang na puro lupa yung nakikita mo. The moment na makakita ka ng dagat pagdating mo ng Croatia, it's going to feel different. Yung ganun. So, kailangan mo siyang planuhin in a way na hindi ka mabobore then a little bit. Parang ganun. My God, nakaka-excite. Ang saya ng usapang travel. But of course, before we end the show, we have here, Yosh, what we call the manifestation table. Woo! So you can put your hand here. Honestly, this is so effective. It has made so many manifestations for many of our guests. And if there's one thing, or not one thing, if there's things in life, vision, dreams, na gusto mo magkatotoo, ano yun? Maging reality ba? I wish na sana travel would be more accessible to everyone. And I'm not saying that to be parang Miss Universe answer. It's also a little bit selfish. Kasi when more people travel, mas marami ding maghahanap ng content namin. Di ba? And yun. So parang it's both Miss Universe and selfish. Miss me. Meron ka ba any personal manifestations for your like career or? Marami kaming plano for this year. Kaya lang hindi pa namin pwedeng i-reveal. Pero Okay, whatever those are, sana maging Magkatotoo. successful. Oo. Contractually, hindi pa namin pwede i-reveal. Pero meron. And of course, how do you see yourself 5 years from now? By that time, mga 28 ka na. Charot. 28 years old me would love to chika. Ano ba? Kasi to be honest, hindi naman, siguro yung goal na lang talaga namin ngayon is to In 5 visit. years from now, so that will be like 2031. 2031, I hope na lahat ng, siguro by then, sana lahat ng mga goals namin na-achieve na namin. Kasi meron kaming mga little checklists na tinatawag. We want to visit all the countries in Europe. We're 11 countries away. We want to visit all provinces in the Philippines. We're 20 plus provinces away. And we want to visit all prefectures in Japan. We're 7 prefectures away. So, sana yung tatlong yun yung gusto namin na ma-attain by then. 5 years, feeling ko enough Diyos time ko, naman. Baka nga next year tapos na lahat yan. Hindi ko magagawa nyo na. Hindi, walang, mahal na mag-travel ngayon eh. Kaya parang yung sinasabi kanina na parang, kami kasi sa The Poor Traveler, dati, we would create a lot of content na parang, saan ka madadala ng 10,000 pesos, saan ka yan. But we stopped doing that mainly because we recognize na hindi na ganun talaga kamura mag-travel. And we want people kasi to be more responsible na kapag magta-travel kayo, na meron kayong buffer. Yeah. Kasi you'll never know kung anong pwedeng mangyari or meron kayong makita, gusto nyo ma-enjoy or, di ba? And on that note, it's very important. I think if there's one tip na dapat ma-take away sa atin ng
viewers natin sa episode na to is that travel is very unpredictable. And it's not just na parang may mamimit kang ganito, meron kang masastumble upon na lugar na ganito na sobrang ganda. Pero may mga unfortunate events din. I mean, yun nga yung core ni The Poor Traveler, diba? Na merong mga hindi inaasahang pangyayari and sometimes hindi siya maganda. Whether it's scam or magkasakit ka, diba? Or maaksidente ka. So, travel insurance is very, very important, guys. Whether or not required siya sa visa application ng country na pupuntahan nyo, get a travel insurance kasi thankfully hindi pa yung kay Vince na phone niya, alam mo ba insured yung phone ni Vince doon? Oh, that's so nung nawala good. yung phone niya, pinalitan lang ng bago. And then meron kaming friend na pumutok yung appendix niya habang nasa trip. Meron kaming friend na na-stroke siya habang nasa trip. And wala silang ginastos. Yun. Ni-reimburse kasi, basically. Oo, nire-reimburse siya. So imagine, lalo na ngayon, tayo kasi sa The Poor Traveler din kasi, it's not just about travel, it's also being financially responsible. Yeah. And kahit gano'n tayo nakaluwag-luwag ngayon, nakakapunta tayo kung saan-saan, may nabasa ako before no, parang most of us is one major sickness away para bumaba sa, 'di ba, sa laylayan na naman. So, yung travel at the end of the day is a luxury and kailangan natin na, 'di ba, parang finances muna. Make sure na we are all financially secure bago tayo maglamyerda and make sure na protected tayo kapag nagta-travel tayo. Yun. Yan na yung pinaka-mensahe niya. Hindi ko na tinanong. Oo. Yan na talaga. And of course, how do they get in touch with you, Yosh? You can message us sa Instagram sa Instagram, it's at The Poor Traveler. Sa TikTok, it's at The Poor Traveler, single L. Hindi tayo British, chick. And, ano pa ba? Facebook.com/The Poor Traveler. Pero kung gusto nyo na makachikahan talaga kami, mas madalas kami nagre-reply sa Instagram talaga. Yun. And meron kaming Reddit, subreddit. Wow. Doon, may mga conversation. Kung meron kayong questions, kailangan nyo ng tips, may dalawa kayong forums na pwedeng puntahan. Yung isa is yung subreddit, reddit.com/r/The Poor Traveler. Yung second is The Poor Traveler Support Group on Facebook. Kasi marami kaming tanong kasi na nakukuha na hindi naman namin kayang sagutin kasi hindi pa namin napuntahan or hindi lang kami nasa tamang position to answer pero may iba na baka better Pwede. na sumagot. So, hinahayaan namin na kayo magtulungan tayo. YouTube nyo. Yes, YouTube. Ang lakas ng boses, no? Oh, ganun talaga. Excited ka eh. YouTube, The Poor Traveler. So, youtube.com/The Poor Traveler. Yeah. Single L. You know, I just want to say, I've known Yosh for so long and nakita ko yung growth. Nakita ko nga kayo na magsa-start pala kayo mag-YouTube eh. Remember you were like, we're not sure you were gonna do YouTube. I saw that post na parang, ang tagal na nag-invite kami mag-YouTube pero hindi na nag-start. And then it's nice to see that laki na ng YouTube channel nyo ngayon, di ba? So that's very nice. And I'm just very, very proud. Like, of you. Oy, thank you. Sobra. Super mahihain ko pa nun. And hindi ko po na-mention, lingid sa alaman ng lahat, na-mention ko that he was a screenwriter. You also have made movies with Direk Tonette Hadaone. What were the movies that you've made? Ikaw sumulat. You're my boss. Okay. Kaya may Batanes doon. All You Need Is Pag-ibig. You're my boss, sino siya? Coco and Tony. Okay. Coco Martin, Tony Gonzaga. All You Need Is Pag-ibig. Chris Aquino, Kim Chu, Jody Santa Maria, and Aki Breaky Arts. Sino yan? Jody Ian and Sir yeah. Chief. Right. Yeah. So siya pong sumulat ng mga pelikula na yun. Ako film graduate to. Kaya nga magaling talaga siya magsulat. Kaya talagang dun ko siya nakilala. And I'm just very, very proud of you. And congratulations on your wedding. Di pa ka Ay, na-congratulate. thank you. And here's to the success of The Poor Traveler. And of course, lahat pa ng pagkakaabalahan nyo in the future. Yeah, and thank you. sa mga viewers po natin, if you guys enjoy this conversation, please let us know in the comments. We would love to hear your thoughts. And enjoy traveling. See you!